Ako si Hernan. Mga aswang, hinahabol nila ako. Alam kong kayong dalawa lang ang makakatulong sa akin. Anong ibig mo sabihin? Mga simpleng tindero lang kami ng pinya. Hindi nga namin mapalago ang negosyo namin to eh. Tama ang asawa ko. Mga tindero-tindera lang kami. At hindi namin alam kung paano ka matutulungan. Binibiro ko lang kayo. Anong akala nyo sa kagaya ko? Mahina? Ano naman ang ibig sabihin ng Zanzibar na yan? Hindi nga niya naabot ang puso ko eh. Ngayon, ako naman! Gusto nang magbagong buhay na mag-asawang Mauro at Agnes, kaya hindi na nila binalikan ang dati nilang nakagawian. Kaya naman nakontento na lang ang mag-asawa sa pagtitinda ng pinya. Ngunit tila ang kapalaran na rin ang nagpapabalik sa kanila sa dati nilang gawain. Magandang araw sa inyo, kabanong. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Monching. Dahil ulilang lubos na, ang tiyo Mauro at tiya Agnes ko na ang tumayong mga magulang ko. Kinamulatan ko ng pagbebenta ng pinya ang kanilang pangkabuhayan. Hindi sila gaanong nagkukwento patungkol sa buhay nila. Nagulat na lang ako ng isang gabi, may isang lalaking duguan ang lumapit sa amin at humingi ng tulong. Pero bago tayo magsimula mga kabangers at mga kayanggaw, kung maaari lang muna natin pindutin ang subscribe button at huwag natin kalimutan pindutin ang notification bell para lagi tayong nanonotify pag meron tayong mga bagong kwento. Pindutin nyo na rin ang like button at huwag kalimutang mag-comment. Sa ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami dahil napakalaking tulong po nito sa ating channel upang patuloy kaming makapagbigay sa inyo ng magaganda at nakakapangilabot na kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Hinahabol ako ng mga aswang! Papatayin nila ako! Sino ka? Bakit naliligo ka sa sarili mong dugo? Ako si Hernan. Mga aswang, hinahabol nila ako. Alam kong kayong dalawa lang ang makakatulong sa akin. Anong ibig mo sabihin? Mga simpleng tindero lang kami ng pinya. Hindi nga namin mapalago ang negosyo namin to eh. Tama ang asawa ko. Mga tindero-tindera lang kami. At hindi namin alam kung paano ka matutulungan. Huwag na kayong magkaila. Kilala ko kayong dalawa. Kala ba ninyo matatakasan nyo sila? Diyan kayo nagkakamali. Ha? Anong ibig mo sabihin? Sino ka ba talaga? Kung totoo man ang sinasabi mo na hinahabol ka ng mga aswang, nasan sila? Oo nga. Bakit wala pa sila rito? Niloloko mo ba? Ha? Hindi. Mauro, may mga paparating. Maganda kayo. Mga aswang ang mga yan. Agnes, pakikuha mo yung minasbad natin. Ikaw naman lalaki. Magtago ka rito at kami nang bahala sa kanila. Sige Mauro, sandali lang. Tiyo, totoo po ba? Mga aswang ang mga nagkalat dyan sa labas ng tindahan natin? Oo, Monching. Mga aswang sila. Tingnan mo ang mga mata nila nagbabaga. Ikaw na ang bahala magbantay dito sa tindahan natin at sa lalaki. Kami na ng tiya Agnes mo ang haharap sa mga yan. Sigurado po kayo, Tiyo. Mukhang marami ang mga aswang na yan Baka hindi po nyo kayanin. Malalaman din natin yan mamaya. Basta, huwag mong iiwan ang lalaking yan Protektahan mo siya kapag may aswang na lalapit dito. Opo, ako na pong bahala, Tiyo. Mag-ingat po kayo ni Tiya. Sige, Agnes, nandito ka na pala. Tara, harapin natin ang mga nilalang na yan. Sige Mauro, malalaman din natin kung anong pakay nila sa lalaking ito. Huwag lang sila magkakamali sa mga hakbang nila. Totodasin natin sila. Tayo na, Agnes. Sinundan ko ng tingin ko ang tiyahin at tiyuhin ko habang nagmamadaling lumabas sa tindahan namin ng pinya. Inalalayan ko naman ng lalaki para makapwesto sa bahagi kung saan hindi siya madaling makita. Magtatanong sana ako sa kanya, ngunit nawalan siya ng malay. Dahil dito kabanong, nagpasya na akong silipin kung ano na ang sitwasyon sa labas. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa buwan, nakita kong kaharap ni Tiyo ang humigit kumulang sa 10 aswang.
Dulot ng pag-aalala ko, lumabas na rin ako para tulungan silang dalawa. Sinabi nang huwag kang lalabas eh. Nagmatigas ka pa rin. Gusto ko lang pong tumulong sa inyo ni Tia. Ganyan pala ang itsura ng mga aswang, Tiyo. Nakakatakot at para mga mababangis na hayop. Hindi mo dapat sila kinatatakutan, Monching. Mga salot ng lipunan na katulad nila. Kaya dapat pinupuksa sila. Pero kakaiba po ang lakas at liksi nila. Hindi ko sila mapuruan, Tiyo. Huwag mo munang isipin yan. Kapag marami na silang sugat, manghihina rin sila. Huwag kang papayag na mautakan ka nila, ha? Sila ang utakan mo. Paano po? Tagayin mo sila sa likod. Hindi nila magagamot yan. At kung hindi man sila mamatay sa lamang ito, sigurado na sa mga susunod na araw, hindi na sila makakabangon pa. Sige na, ito na muna natin sa kanilang pansin natin. Baka magtagumpay sila sa pagpatay sa lalaking humingi ng tulong sa atin. Hala, tagayin mo ang maabot ng minasbad mo. Sige po, ako na pong bahala, Tiyo. Dahil sinasanay na ako ni Tiyo sa pakikipaglaban mula pagkabata, ginamit ko ang kakayahan kong yun. Wala akong naging pakialam kung saan ko matamaan ng mga aswang na sumusubok na lumapit sa akin. Pinagtatataga ko sila at napangiti ako nang makitang iilan sa kanila'y umaatras na lang. Kalaunan, isa-isang bumagsak ang mga aswang. Sinusubukan pa ng iba sa kanila na tumayo at lumaban, pero inapakan sila ni Tiyo at saka tinaga para matuluyan. Hindi mo dapat kaawaan ng mga aswang na ito. Kapag paiiralin mo ang awa, ikaw ang magiging talunan. Ayun po, Tiyo. Mukhang may natitira pang isang aswang. Tatakas pa yata, oh. Ano kaya kung usisain na lang po muna natin yan? Kung anong dahilan kung bakit nila hinahabol yung lalaki? Tama ka, Monching. Kailangan may makuha tayong impormasyon sa aswang na yan. Tara, sumunod kayo sa akin. Aalamin natin kung ano yung pakay nila sa lalaki at kung bakit sila napadpad sa lugar na ito. Sige po, Tiyo. Lapitan na natin siya. Hoy, ikaw! Aswang! Anong pakay niyo sa lalaking tinutugis ninyo? Anong kasalanan niya sa inyo? Magsalita ka! Huwag kang maging pipi, ha? Kanina, tapang-tapang mo. Sigaw ka ng sigaw. Pero ngayon, parang umurong na rin pati ang dila mo. Parang ayaw po niya talaga magsalita, Tiyo, oh. Wala tayong mapapala sa kanya kung ganyan. Lahat ng mga kasama niya, wala ng buhay. Kung ayaw naman niyang magsalita at sumagot sa tanong natin, alam na ninyo kung anong dapat sa kanya. Monching, gusto mong ikaw mismo ang tumapos sa aswang na ito? Pero, Tiyo, wag mong kaawaan ng aswang na yan. Marami pa siyang mabibiktima kung hahayaan natin siyang mabuhay. At panigurado, kung mambibiktima man siya, hindi rin siya maaawa ron. Sige, Monching. Tayo ang mga berdugo ng aswang. At hindi ka dapat matakot na pumatay ng mga kauri nila. Hala, sige na! Napatango ko kina Tia at noon din, tinaga ako sa liig ng aswang. Nung una, nanginig ang mga kamay ko, Kabanong. Pero nang ikalawang beses kong tagain ang nilalang, doon ako nakaramdam ng kakaiba. Dahil nakita kong buhay pa rin siya, minabuti kong ulitin ang pagtaga ko hanggang sa hindi na siya humihinga. Napatakip naman sa balikat ko ang Tiyo Mario ko dahil sa ginawa ko. Yan, ganyan nga pamangkin. Ang mga kagaya nila ay dapat na pinapatay. Wala silang lugar rito sa mundo dahil mambibiktima lang sila ng mga inosente. Sige po, Tiyo. Ano pong gagawin natin sa mga katawan ng aswang na ito? Mas mabuti siguro kung sunugin natin ang mga ito. Hindi naman madaling maamoy yan dito kasi medyo may kalayuan ng ibang bahay. Ang problema lang natin, daanan ng ibang tao ang bahaging ito. Baka mapansin nila ang gagawin natin. Hindi naman siguro. Sige, ganito na lang. Doon na rin natin itapon ng mga balat ng pinya para isipin nilang mga basura lang ang itinapon natin at sinusunog natin. Opo, mas mabuti nga po kung ganon, Tia. Para hindi na sila maghinala pa. Monching, pakitulungan mo muna ako para mas madaling matapos. Agnes,
balikan mo na muna yung lalaki sa loob ng tindahan. Baka kung napaano na siya. Sige, Mauro. Mauna na ako sa inyo, ha. Mag-iingat kayo. Baka may iba pang aswang na umaaligid dito. Sige lang, kami nang bahala ni Monching sa kanila kapag may natitira pa rito. Oo nga po, Tia Agnes. Hindi ko pababayaan si Tiyo rito. Nang makauwi na si Tia, iniligpit na namin ni Tiyo ang mga bangkay ng aswang. Nang maitambak na namin yon sa hukay na nasa likod bahay, minabuti naming sunugin ang mga katawan nila. Napatakip na lang ako ng ilong dahil sa matapang na amoy noon na katulad ng inihaw na hito. Napatawa ng bahagya na rin si Tiyo sa akin nang makita niyang ginawa ko. Masasanay ka rin dyan. Ngayong may nakaharap na tayo mga aswang, hindi malabo na may aatake ulit sa atin. Ito ang pangyayaring pilit na aming tinatakasan ng Tia Agnes mo eh. Pero, ewan ko ba? Tadhana nga talagang naglalapit sa amin sa kanila. Ano pong ibig niyo sabihin? Minsan na rin po ba kayong may nakasagupang aswang, Tiyo? Oo, Monching. Bago ka pa ipinanganak, mga manunugis na kami. Kinatatakutan kami ng mga aswang. Pero, nang maipanganak ni Agnes ang pinsan mo, nagpa siya kaming iwan na ang ganoong gawain. Pinsan? May pinsan po ako? Nasaan na po siya? Wala na siya. Pinatay siya ng mga aswang. Hindi ko makakalimutan ang gabi na aalis na sana kami para magpakalayo-layo. Pero inatake kami ng mga aswang. Pinatay nila ang anak namin. Kaya mula noon, natakot na kami magkaanak. Talaga palang napakawalang hiya nila, no? Siguro po, kung buhay siya, malaki na rin siya, no? Oo, Monching. Mas matanda siya sa iyo ng 5 taon. Sayang nga lang at maaga siyang kinuha sa amin. Nasaan na po ba yung mga aswang na gumawa nun sa pinsan ko? Hindi ko alam eh. Pero may palatandaan ako para malaman kung sila yon. Ano po yun, Tiyo? Sa susunod ko na sasabihin sa iyo, Monching. Sa ngayon, mas mabuting bumalik na tayo sa tindahan. Alamin natin kung ano ba talaga ang nangyari sa lalaking yon. Ay, o nga no. Sige po, Tiyo. Mas mainam pa ngang bumalik na muna tayo ron. Pagdating namin sa tindahan, nakita naming umiiling si Tia Agnes. Nagtaka kami kung ano ang dahilan nun. Pero nang ibaling namin ni Tiyo ang pansin namin sa dugo ang lalaki, nalaman naming tuluyan ng nalagutan ng hininga ang nasabing lalaki. Sa kadahilanang yon, minabuti namin ni Tiyo na magukay na lang ng libingan para sa kanya upang doon na siya ilibing. Pagkabalik namin sa tindahan, tinapos namin ang pagliligpit doon saka umuwi na rin sa bahay na hindi rin naman kalayuan doon. Ano kaya ang pakay ng mga aswang sa lalaking yun, no? Yan ang hindi natin alam. Kung buhay lang sana siya, mauusisa natin siya kung ano talaga nangyari. Baka naman po may kasalanan siya sa mga yon, kaya siya tinutugis. Posible yung sinasabi mo. Pero sa palagay ko may mas malalim na rason sila. Hindi bali na. Ang importante sa ngayon hindi nila tayo babalikan. Hindi naman talaga tayo kasali sa gulo nila eh. Oo nga po, Tiyo. Saka wala rin naman tayong alam kung ano talaga yung nangyayari sa kanila eh. Huwag lang sila magkakamali na bumalik dito. Titiyakin natin na malalaman natin kung sino ang pinuno nila. At baka malaman natin kung sino pumatay sa anak natin. Malapit na rin nating matuntun kung saan naglulungga ang mga aswang na yon. Manda sila kapag napatunayan natin kung sino ang may sala. Paano po ninyo malalaman kung sila nga yun? Ano po yung palatandaan nyo? Ang kwintas sa may 3 ngipin ng tao. Yan ang palatandaan namin. Sandali, ipapakita ko sa'yo. Nang makuha ni Tia Agnes ang sinasabi niyang kwintas, agad niyang ipinakita sa akin. Napalunok na lang ako ng laway ko nang malamang totoong ngipin nga ng tao ang naroon sa kwintas. Ipinaliwanag naman ng Tiyo ang patungkol sa kwintas. Kaya kahit papaano,
nasagot ang mga tanong sa isipan ko. Yan ang kwintas na nakita namin malapit sa katawan ng pinsan mo. Siguradong pagmamay-ari ng mga aswang yan. Ang hindi ko lang alam kung anong uri sila at kung saan sila nagkukuta. Ano po kaya kung hanapin natin sila, Tiyo? Hindi madali ang sinasabi mo, Monching. Napakadelikado niyan. Hindi natin alam kung gaano kalakas ang magiging kalaban natin. Pero huwag ka mag-alala. Matutuntun din natin sila. Sa ngayon, ituon na lang muna natin ang ating pansin sa pagtitinda ng pinya. Tama ang tiyo mo. Sila na mismo ang kusang magpapakita sa atin, kagaya ng nangyari ngayon. Pagkakataon lang ang hinihintay natin para malaman kung sino ang pumatay sa pinsan mo at kung saan sila nagkukuta. Oo. Sa ngayon, mas mabuting matulog na muna tayo at magpahinga. Bukas, baka dumating na mga pinya mula sa liblib na baryo. Balita ko kasi, ngayong linggo sila mag-aani. Mabuti naman kung ganon. Halos mauubos na rin kasi yung ititinda natin eh. Paano kasi, marami ang kumukuha at ang ilan sa kanila, ginagawa pang inumin para ibenta sa mga paaralan. Oo nga eh. Mas mainam nga yung ganun. Para naman tuloy ang daloy ng pera natin. Sa panahon ngayon, pera na ang nagpapatakbo sa buhay ng tao eh. O sige na, patulog na tayo. Maga pa tayo bukas. Mamaya na pala. Madaling araw na eh. Nagkasundo kaming tatlo na magpahinga na muna. Dumaan naman ang mga araw at naging abala kaming tatlo. Dahil marami ang bumibili, hindi na nila nagawa pang isipin ang patungkol sa nangyaring paglusob ng mga aswang. Ang ipinagtataka lang nila, Tiyo, halos lumipas na ang 2 linggo pero hindi pa rin nakakarating ang mga pinyang dadalin sana sa kanilang tindahan. Ano kaya nangyari kina Felipe? Bakit kaya hanggang ngayon wala pa rin ang mga pinya nila? Aba malay ko, baka sa iba na nga nila ibinenta yun eh. Baka may bumili sa kanila na mas mahal nun. Nangako naman po sila sa atin na sa atin ibebenta, di ba? Yan nga rin ang una kong iniisip eh. Pero malay natin, negosyante rin ang taong yun eh. Kung saan siya makakatubo ng malaki, dun siya. Alam nyo, hindi maganda ang kutob ko eh. Pakiramdam ko may masamang nangyari sa kanila. Baka nilusob sila ng mga tulisan at kinuha ang mga paninda nila. Liblib ang baryo nila at medyo malapit sa bundok. Hindi malabong mangyari yun. Ano naman kaya kung puntahan natin ang baryo nila para malaman po natin kung ano talaga nangyari? Oo nga no. Pwede natin silang puntahan para alam natin kung ano ang totoong nangyari. Ano naman po ang gagamitin natin sa sasakyan papunta ron? Panigurado na mahirap ang daan doon. Mas mabuti siguro kung manghiram muna tayo ng kangga at saka kalabaw sa kanayo natin. Kina Mang Berting. Oo, mas mainam nga yung naisip mo, Agnes. Babayaran na lang natin sila kapag nakauwi na tayo rito. O sige, ako nang pupunta ron para manghiram. Hindi naman sila siguro tatanggi. Sana. Pero bukas na ng madaling araw tayo aalis dito. Aabutin tayo ng gabi sa daan kapag ngayon tayo pumunta ron eh. May kalayuan din naman yon, hindi ba? Oo siya, sige. Mahirap na rin at baka may haharang pa sa atin sa daan. Noon din umalis si Tiyo Mauro. Naiwan naman kami ni Tia Agnes sa bahay. Habang wala pa si Tiyo, ikinuwento ni Tia ang patungkol sa nangyari ng gabing umatake sa kanila ang mga aswang. Nakaramdam ako ng awa sa kanila, Kabanong. Lalo pa at makaraan ng ilang taon, hindi pa rin nila nakakamit ang hustisya. Kung hindi lang sana nila pinatay ang anak namin, ang pinsan mo, sigurado na sanggang dikit kayong dalawa. Hindi na naman nagkakala yung edad ninyo eh. Oo nga po. Yan din nga po yung sabi sa akin ni Tiyo eh. Siguro kung buhay siya, baka nga po hindi na ninyo ako inampun eh. Ano ka ba naman? Pamilya ka namin kaya hindi ka namin pababayaan. Parang anak na nga rin ang turing namin sa'yo eh. Basta po,
Nakakaya naman po siguro kung isisiksi ko yung sarili ko sa inyo. Teka, ano po ba talaga yung nangyari kina nanay at tatay? Halos wala po kasing kinukwento si Tiyo sa akin eh. Gusto sana naming itago ito sa'yo. At gusto rin sana naming kalimutan na nangyari sa kanila. Bakit po, Tia? Kagaya namin, ang mga magulang mo ay mga manunugis din ng mga aswang. Kasamahan namin sila. Pero, nung nagkalansihan, isa sila sa mga napatay ng kalaban. Lansihan po? Ano pong ibig sabihin nun? Tinraidor kami ng isa naming kasama. Sinabi niya sa amin kung saan nandoon ang kuta ng isang pinunong gabunan. Yung pala, nakahanda na ang mga kalaban namin. Nasan po yung pinunong gabunan na nakalaban ninyo? Napatay na namin siya sa mismong araw ng sagupaang yon. Pero ang balita ko, may isa siyang anak na nakatakas mula sa amin. Hindi po kaya yun ang gumawa ng hakbang para patayin ang pinsan ko? Nasaan na po kaya siya ngayon, no? Yan din ang duda namin ng tiyuhin mo. Ilang taon namin hinanap ang aswang na yon pero hanggang ngayon, hindi namin siya matagpuan. Natigil ang pag-uusap namin ni Tia nang marinig namin ang boses ni Tio Mauro sa labas ng bahay. Pinuntahan namin siya at nakita naming hila niya ang kalabaw na meron ding hinihilang kangga. Inutusan ako ni Tio na bigyan ng makakaing dahon ng kalabaw. Agad ko namang sinunod ang sinabi niya. At nang matapos kong gawin yon, bumalik ako sa loob ng aming bahay. Nang marinig kong nagkukwentuhan sila Tio at Tia, napahinto ko sa kami na buting makinig na muna sa kanila. Kailangan mahanap na natin ang aswang na yon. Panahon na siguro para maningil tayo. Pero hindi pa natin talaga alam kung saan siya naglulungga. Isa pa, 2 lang tayo. Baka kung ano pa mangyari sa atin kung susugod tayo ron. Mag-iingat naman tayo Gusto ko nang maipaghiganti ang anak natin Matagal na rin hindi tayo nakakasagupa ng mga aswang na yan Akala ko ba magbabagong buhay na tayo? Sana. Pero kahit ano pa ang gawin natin, sinusundan pa rin nila tayo Ibig sabihin yan, papalapit na rin sa atin ang aswang na hinahanap natin. Ay nako. Saka na natin isipin ang bagay na yan. Sa ngayon, pagplanuhan na natin kung anong oras tayo aalis bukas. Ay teka, isasama ba natin si Monching? Mas mabuti siguro kung wag na. Walang tatao sa tindahan natin Mabilis lang naman tayo kasi aalamin lang natin kung bakit hindi pa rin dinadala rito yung mga pinya. Sige, malalaman din natin ang rason nila bukas. Lumapit na ako kina Tio Mauro at inihayag ko sa kanila ang kagustuhan kong sumama sa kanila. Ipinaliwanag ko na rin ang magiging tulong ko sa kanila kung sakali. Kaya kalaunan nakumbinsi ko rin sila. Dahil malapit ang gumabi noon, nagpasya na kaming magpahinga na muna. Maaga kaming aalis, kaya maaga rin kaming natulog. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising kaming 3. Nang makapaganda na kami, agad kaming umalis sakay ng kangga na hila ng kalabaw. Mauro, natatandaan mo pa ba yung bahay nila? Medyo limot ko na kasi Halos 1 taon na rin tayong hindi nakakapunta ron. Oo, tanda ko pa. Pero kung sakali man na marami nang nagbago ron, magtatanong-tanong na lang tayo sa ibang tao. Mas mainam na yan na nga lang ang gawin natin. Kahit na magtatanong tayo, kailangan natin mag-ingat sa kanila. Unti-unti nang nagiging laganap ang mga aswang At baka may makakilala sa atin doon. Sige po, Tiyo. Mamaya kasi may nakakaalam na sa ginagawa natin sa mga aswang Baka may mga aswang din doon sa kanilang baryo. Basta, wag lang tayo magtiwala sa kanila. Ikaw, Monching, huwag kang lalayo sa amin Baka mapagdiskitahan ka ron. Opo, masusunod po, Tia. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako magiging pasaway sa inyo. Siguraduhin mo, Monching Mamaya,
Baka kapag may makita kang magandang dalaga ron, susundan mo ha. Hay nako, kung may liligawan ka man o gagawing nobya, kilatisin mo muna ah. Baka mamaya, asong na pala yung naging kabiyak mo. Mahawaan ka pa niya. Kayo po talaga oh. Basta, pangako po, magpapakabait po ako at hindi ako aalis sa tabi ninyo. Hindi na namin alam kung ilang oras ang naging biyahe namin, Kabanong. Medyo tirik na ang araw na makarating kami sa liblib na baryo. Agad naming hinanap kung saan ang bahay ng suki namin. Pero malaki na ang pinagbago ng kanilang baryo. Dahil doon, nagpasya na kaming maghanap ng pwede naming mapagtanungan. Subalit, nagtaka kami ni Tiyo nang mapansin naming sarado ang lahat ng kabahayan doon. Bakit kaya walang mga tao rito sa baryo? Halos lahat ng bahay dito, sarado. Kung meron mang bukas, wala rin mga tao. Mukhang may hindi magandang nangyayari rito Ano naman kaya ang rason at wala sila rito? Tingnan po ninyo yung nasa isang hagdanan. Meron pong bahid ng dugo. Ayun, may isang bahay pong wasak na at parang pinweras ang gibain. Malakas ang kutob ko na may umataking aswang dito. Baka kung nilusob nila ang baryo at inubos na ang mga tao rito. At kung inubos po nila, sana may mga nagkalat na katawan dito, hindi po ba? Ang inala ko baka lumikas sila. Kung may lumusob man dito, sigurado na natakot na sila. Paano na yan? Wala tayong mapagtatanungan? Hindi iisa-isa na lang natin ang mga bahay rito. Hindi naman siguro tayo aabutan ng dilim Sige po, baka mahanap din naman natin kaagad yung bahay nila. Teka, kung wala po dito yung ibang tao, baka wala rin po sila dito. Yan ang aalamin natin. Hinanap namin ang bahay ng pinapakyawan namin ng mga pinya. Kalaunan, naalala ni Tiyo kung saan banda ang tirahan ng mga yun. Kaya doon na kami dumiretso. Nanlumo kaming tatlo nang makita naming sirari ng bahay nila. May mga bakas din ng dugo sa sahig at dingding nila. Nakita rin namin doon ang 3 kangga na may kargang mga pinya. Kaya naisip namin baka dadali na sana nila yon sa amin. Hindi maganda ito. Sigurado ko na nagsisimula ng maggasik ng lagim ang mga aswang. Ano nang gagawin natin ngayon? Wala rito ang suki natin at malamang pati sila pinaslang na ng mga aswang. Tiyo, Tiya, tinan po ninyo yung nakasabit sa hagdanan ng bahay nila Teka, parang kwintas yan At parang kahawig po nung ipinakita nyo sa akin. Oo nga no. Sinasabi ko na nga malapit na tayo sa mga aswang na yan. Sandali, kukunin ko yung kwintas na yon. Kung ganon, ang grupo ng pumatay sa anak natin at ang umatake rito ay iisa lang. Sino kaya ang pinuno nila? Walang iba yan kung hindi ang anak ng pinunong gabunan na pinatay natin dati. Ano na pong gagawin natin, Tiyo? Dahil sa tagal na paghahanap natin ng bahay na ito, halos malapit na pong lumubog ang araw Tayo na. Kinakailangan natin makalis tayo rito bago pa dumilim. Hindi natin alam, baka may mga gumagala na palang aswang dito. O baka naman gagawin na nilang kuta ang baryong ito. Tara na, bago pa nila tayo makita rito. Sapat nang nalaman natin ang posibleng nangyari at ang koneksyon ng mga aswang na sumugod dito sa mga pumatay sa sanggol natin. Nagsimula na kami maglakad pabalik sa kangga at kalabaw namin, Kabanong. Akmang sasakay na sana kami roon nang may makita kaming isang matandang lalaki. Nakatingin siya sa amin, kaya napangiti kaming 3 sa kanya. Habang papalapit siya, may napansin akong kakaiba sa kanya. May nakita akong puting liwanag na nakapaligid sa kanyang katawan. Hindi na sana ako pupunta rito. Maamoy nila kayo at masusundan. Sino nila po ang tinutukoy ninyo, mga aswang po ba? Tama ka, mga aswang. Inatake nila ang buong nayon at pinatay ang mga taong ayaw magpayanggaw sa kanila. Kung ganun po,
Halos lahat ng mga tao dito ginawa na nilang aswang. Kaya po pala walang mga tao sa kabayan at may mga bahid ng dugo na nasa ibang bahay. Tama kayo. Halos lahat ng taga rito, ginawa na nilang aswang. Kayo po, bakit po kayo nandito? Baka po isa rin kayong aswang Kung isa akong aswang, di sana'y inatake ko na kayo. Kahit na hindi pa lumulubog ang araw. Sino po ba kayo? Bakit po hindi kayo sinaktan ng mga aswang? Hindi ako taga rito. Ako si Tandang Judiel. Kagabi, gusto ko sanang tulungan ng mga tao. Pero nang makita kong isa sa kanila, naisip kong baka hindi ko kayanin. Matanda na ako. At ang kakalabanin ko ay mga nilalang na may kakaibang lakas at liksi. Ano po ginagawa nyo rito? Taga saan po ba kayo? Doon ako nakatira sa bundok. Bumaba lang ako rito para sana magbigay ng babala sa mga taga-nayon. Ngunit, nahuli ako ng dating. Kaya kayo, kailangan niyong mag-ingat. Mag-ingat po sa mga aswang? Tama ka, binata. Papalapit na ang kabilugan ng buwan at sigurado na mas magiging agresibo pa sila. Teka, bakit hawak mo ang kwintas na yan? Huwag niyong sabihin na mga aswang din kaya. Nako, hindi po. Nakita namin ang kwintas na ito sa bahay ng suki namin. Malamang, naiwan ito ng aswang. Ang kwintas na yan, pagmamayari yan ng mga angkan ng aswang na mababagsik. Teka, patingin nga yan. Napailing si Tandang Judiel. Ilang beses pa niyang binusisi ang kwintas hanggang sa may ipinakita siyang marka sa amin. Napakunot noon naman ako nang makitang may maliliit na ukit pala sa kwintas na yon. Kaya napatanong na ako patungkol doon. Agad namang tumugon sa akin ang matanda at nandilat ang mga mata namin sa aming nalaman. Ang kwintas na ito ay suot ng isang sinaunang aswang. Ibig sabihin, malakas ang tsansa na pagmamayari ito ng isang pinunong aswang o kung hindi man ay isa sa kapamilya niya. Kung ganun posible na pati ang pinuno ng mga aswang ay kasama sa mga umatake rito? Na siya rin pumatay sa anak namin? Pwes, mas madali niya kayong matutuntan. Alam po ba ninyo kung saan sila nagkukuta, Tandang Judiel? Yan ang hindi ako sigurado. Pero sa bandang kanluran ng bundok na makikita ninyo mula rito, may mga kalansay ng tao roon. Malamang malapit lang doon ang kuta nila. Tiyo, ano kaya kung puntahan natin ang bahaging yun ng bundok? Baka naroon nga sila. Mabibigyan na natin ng hustisya ang pagkamatay ni Pinsan. Huwag ngayon, Monching. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Mas malakas sila at mas maliksi. Maghintay tayo ng tamang oras para dyan. Sa ngayon, mas maigi kung umuwi na muna tayo. Unti-unti nang dumidilim ang paligid Gagabihin tayo sa daan nito Siya, sige. Mag-iingat kayo. Nakarating na kayo rito at may iwan ang amoy din niya. Mas madali sa kanila ang mahanap kayo. Hindi kami natatakot sa kanila. Sila pa nga po ang dapat na matakot sa amin Alam ko kung ano kayo. At alam ko rin kung ano ang mga ginawa ninyo. Matagal ko na kayong nakikita. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na lapitan kayo. Teka, paano po ba ninyo nalaman ang patungkol sa amin? Sino po ba kayo talaga? Hindi na importante ang bagay na yan. Sa ngayon, gusto kong malaman ninyo na hindi lang karaniwang aswang ang kalaban ninyo. Siya ay nahahanay sa mga sinaunang aswang na kung tawagin ay Baratungaw. Baratungaw? Paano po nangyari yun? Malakas ang kutob namin na anak ng pinunong gabunan na pinatay namin ang namumuno sa kanila ngayon Tama ka. Pero ang kanyang ina ay isang Baratungaw. At dahil sa sunod-sunod na mga ritual, naging puro ang dugo niya. Malakas siya at may kapangyarihang kontrole ng mga bagay na nasa paligid niya. Pero
Dati yon. Ano pong ibig niyong sabihin dati? Kung may ibang aswang na kayang kumontrol ng mga anino at espiritu, siya naman kaya niyang kontrolin ang mga bagay na nasa paligid niya. Lahat po talaga ng mga bagay? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay mga bagay na konektado sa kalikasan. Alam po ba ninyo kung paano namin siya matatalo? Isang bagay lang ang pwedeng tumalo sa kanya. Ang kampilan ng isang sinaunang babaylang manunugis. Kampilan po? Nasaan na po yun? Malamang sa tagal ng panahon, kinakalawang na po yun. Hindi kinakalawang ang kampilang yon, iha. Paano naman po kayo nakakasiguro? Baka po kayo po yung babay lang yon. Ano ba naman kayo? Gano'n na ba ako katanda sa inyong mga mata? Hindi ako yon. Pero alam ko kung nasaan ang kampilan. At may tuturo ko yon sa inyo kung gusto ninyo. Saka na lang po siguro, Tandang Judiel. Aabutin kami ng dilim sa daan eh. Parang napakadelikado na po kasi ng panahon ngayon. Kung gusto nyo ang binatang ito na lang ang isasama ko. Naku, wag na po. Tandang Judiel. Salamat na lang po sa inyo. Pwede naman po kung sumama sa kanya eh. Permiso lang po ninyo, Tiyo. Yun ang kailangan ko. Hindi ako pumapayag. Hindi natin alam kung ano yung panganib na nakaamba sa iyo ron. Mas mabuti nang magkakasama tayong tatlo. Mas masisiguro pa natin ang kaligtasan ng isa't isa. Ay, kayong bahala. Basta, kung sakaling kailangan ninyo ang tulong ko, puntahan lang ninyo ako sa bundok. Hanapin nyo ang kuweba sa bandang kanluran ng bundok. Tawagin nyo ako at lalabas ako ng walang alinlangan. Sige po. Maraming salamat po, Tandang Judiel. Matapos ng mahaba naming pag-uusap kasama ang misteryosong matanda, nagpasya na kaming sumakay sa kangga at nagsimulang bumiyahe pabalik sa aming baryo. Dahil maliwanag ang buwan, hindi kami nahirapang baybayin ng daan pa uwi. Hindi na rin namin naiwasang pag-usapan ang patungkol sa nangyari sa baryo ng suki namin, pati na sa misteryosong matanda na nakausap namin. Naniniwala po ba kayo sa mga sinabi ng matandang yon? Para kasing napakarami niyang lihim na tinatago eh. Yan din ang iniisip ko. Kaya rin hindi ako pumayag sa gusto niya eh. Kasi wala akong tiwala. Malay natin, baka siya pa yung pinuno ng mga aswang eh. Oo nga. Yan din ang iniisip ko kanina. Baka gamitin pa niya si Monching laban sa atin. Hindi naman po ako papayag sa gusto niya. Baka siya pa yung patayin ko. Kahit na, Monching, iba pa rin kung nag-iingat tayo. Hindi natin siya kilala. Sa panahon ngayon, tatlo lang tayong kailangan magtiwala sa isa't isa. Tama ang Tiyo Mauro mo. Wala tayong ibang dapat na pagkatiwalaan. Baka may masamang mangyari sa atin eh. Minsan na kaming tinraidor at hindi namin papayagan na mangyari ulit yon. Naintindihan ko po kayo, Tiyo Mauro. Panandalian kaming naging tahimik habang naglalakbay. Nasa ganong estado kami nang makarinig kami ng mga ingay sa paligid. May mga kakaibang huni at may mga yabag ding nakasunod sa amin. Minabuti naming ihanda ang mga minasbad namin para sa kung anumang posibleng mangyari. Nagpatuloy kami sa pagbabiyahe, pero natigilan kami nang may makita kaming mga mabalahibong tao na nakaharang sa daraanan namin. Nakatayo lang sila at nakatitig sa aming tatlo habang nakaambang umatake. Maganda kayo. Siguradong tayo na ang pakay ng mga yan. May nakasunod sa atin kanina. Monching, matyagan mong bandang likuran natin ha. Sigurado na may aswang din na magmumula dyan. Sige po, Tia. Ako na pong bala. Sasabihin ko kaagad kapag may napansin akong gumagalaw na ibang nilalang, Tia. Yan ang gagawin mo. Hindi tayo dapat maisa na mga yan. Halina kayo.
lapitan natin sila. Sige, Mauro. Ikaw na ang maunang maglakad. Maging alerto lang tayo para kung susugod man sila sa atin, magagawa natin silang labanan. Sige po, Tiyo. Ako na lang ang bahala kapag may sumugod sa likuran natin. Bumaba kami sa kangga saka nagsimulang lumapit sa mga aswang. Marahang kaming humakbang para lapitan sila. Pero nakailang hakbang pa lang kami nang umangil ang mga aswang na nasa unahan namin. Kasunod noon, may huminto rin sa likuran namin. Napalingon ako at napalunok ng laway nang makita ko ang 10 aswang na naroroon. Tiyo, mga 10 aswang ang nasa likuran natin. Kung ganon, mga nasa 20 ang magiging kalaban natin. Medyo marami po. Makakaya po ba natin sila? Oo, makakaya natin. Basta magtutulungan tayong 3. Huwag tayo mag-iwaiwalay. Kailangan bantayan natin ang isa't isa para hindi tayo maisa ng mga yan. Sige, mas mabuti pa nga yan. Yan na! Mukhang atake na sila sa atin. Hindi na kami nakapagsalita pa ni Tia Agnes nang biglang sumugod sa amin ang mga aswang na nasa harapan. Dahil sa pangambang baka may aatake sa amin, itinuon ko ang pansin ko sa bandang likuran. Nasa ganoong sitwasyon ako nang marinig ko ang sigaw ni Tia. Napalingon ako sa kanila at nang makita kong pinagtutulungan sila ni Tiyo, nagpasya na rin akong alalayan sila. Sumugod ako sa ibang aswang na kumukuyog sa kanila at walang pagdadalawang isip na pinagtatataga ko sila. Monching, protektahan mo ang tiyahin mo. Ilalayo ko ang ibang aswang sa inyo para mahati ang kanilang grupo. Sige po, Tiyo. Mag-iingat ka, Mauro. Kapag sumugod dito mga nasa likuran namin, kami na rin bahala ni Monching. Sige, mas mabuti pang ang yan ang gawin ninyo para mauna kong maubos ang mga nasa harapan natin. Humiwalay sa amin si Tiyo Mauro. Naging tama ang pasya niya. Nagkawatak-watak ang mga aswang. Kaya naging madali na rin sa amin ni Tia ang atakihin sila. Walang ano-ano, inatake ako ng 2 nilalang kaya agad ko silang inilagan. Bago pa man sila makasugod ulit sa akin, ako na mismo ang umatake sa kanila. Kahit na maliliksi sila, pakiramdam ko'y nagawa kong pantayan ng kakayahan nila ng mga oras na yon. Kalaunan, napabagsak ko ang 2 nilalang at upang masigurong hindi na sila makakabangon ulit, tinaga ko sila sa leeg. Mahusay ka na talaga makipaglaban, Monching. Napabagsak mo ang mga aswang na sumubok na umatake sa iyo. Kayo nga din po eh. Teka, si Tiyo. Hala, wala na siya rito. Baka po tiningin na siya ng mga aswang na nasa likuran natin Ayun, kinakalagtan nga siya. Tulungan mo ako. Kailangan natin siya iligtas. Patakbo kami lumapit sa mga aswang. Naisip kong baka kinuyog siya ng mga aswang kasama na ang mga nakapwesto sa bahaging dinaraanan namin. Pagkalapit namin sa kanila, napaangil sila at inabahan kaming susugurin. Napasigaw naman si Tia para balaan ng mga nilalang. Napangisin naman ang mga yon at buong lakas na itinulak si Tiyo Mauro. Maswerte lang kayo dahil biniglaan niyo ako. Kung hindi, baka kung naubos ko pa kayo. Bibigyan namin kayo ng pagkakataong mamili. Aalis na kayo rito o dito na kayo mamamatay? Tiyo, ayos ka lang po ba? Oo, nagkataon lang na kinuyog nila ako eh. Nakampante kasi ako na nakabantay kayo sa ibang aswang. Nagulat na nga lang kami nang marinig namin ang sigaw niyo eh. Hindi pala kami ang punteriyan nila. Kayo po pala. Natigilan lang ang pag-uusap namin nang sumugod sa amin ang mga nilalang. Dahil katabi ni Tia si Tiyo Mauro, ako na ang mismong sumalubong sa kanila. Pagkalapit sa akin ng 3 aswang, walang takot ko silang nilabanan. Ilang beses din nila akong nakalmot, pero hindi ko ininda ang kirot na nararamdaman ko. Ipinagpatuloy ko ang pakikipaglaban sa kanila. Hanggang sa makita kong sinugod na rin ni Tiyo Mauro ang iba pang mga aswang. Kalaunan, dahil sa naging pagtutulungan naming 3, nagawa namin patayin lahat ng mga nilalang na naroroon.
Mabuti na lang talaga natalo natin sila. Kung hindi, baka naging hapunan na nila tayo. Oo nga. Saka kung tayong dalawa lang ang umalis, baka nga nalagay pa tayo sa alanganin. Mabuti na lang talaga't nanditong pamangkin natin. Salamat, Monching ah. Nako, walang anuman po, Tia Agnes. Kahit ano pa ang mangyari, nakahanda po akong tumulong sa inyo sa lahat ng oras. Maraming salamat talaga, Monching. Pero, alam mo, napabilib mo ako eh. Hindi ko akalain na mahusay ka na makipaglaban. Siyempre po, mahal po ako sa inyo eh. Saka, kayo po nagpalaki sa akin. Kaya kung ano man ang katangian nyo, nakukuha ko rin. O ano, tayo na? Mas mabuti pang umuwi na tayo at makapagpahinga. Oo nga eh. Pero magmula ngayon, kailangan na natin maging alerto sa paligid natin. Anumang oras kasi, aatake sa atin ng mga aswang. Huwag po kayong mag-alala. Tutulong po ako lagi sa inyo. Nagpatuloy ang aming paglalakbay hanggang sa makauwi na kami sa bahay. Hanggang sa mga sandaling yon, detalyado pa rin sa isipan ko ang nangyari. Dulot na matinding pagod namin at dahil malapit na rin magmadaling araw noon, nagpasya na muna kaming magpahinga. Kinabukasan, naging laman ng usapan namin ang patungkol sa naging karanasan namin. Nabahala kaming tatlo dahil sa naging babala ni Tandang Judiel sa amin. Anumang oras, merong susugod na sa atin dito na aswang. Ang ipinagdarasal ko lang talaga, sana walang madami sa kanayo natin. O nga po, Tiyo. Total naman, sa atin ang gulong ito at wala silang kinalaman. Huwag niyong isipin yan. Mga aswang sila eh. Mga tuso at walang kinakaawaan. Mas maigi nang maging handa tayo. Hindi lang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa mga kanayo natin. Sa bagay, meron ka naman punto doon, Agnes. Pero mas mabuti siguro kung wag na nating sabihin sa kanila ang patungkol sa mga aswang. Mas mababahala lang sila at sigurado na matatakot. Kawawa rin naman po ang mga bata. Sila ang pinaka-apektado kung mangyari man ang bagay na yan. Ganito na lang. Rumonda tayo tuwing gabi para makasiguro tayong walang aswang na umaaligid sa baryo natin. Yun. Maganda pong naisip nyo, Tia. Sa ganyang paraan po, masisiguro natin ang kaligtasan ng mga tao dito sa atin. Simula mamayang gabi, magronda tayo. Teka, sandali lang, Monching. Meron akong ibibigay sa'yo. Ano po ba yun, Tiyo? Sa halip na sumagot, nagmamadali siyang pumasok sa kanilang silid. Sinundan ko na lang siya ng tingin at nang makabalik siya, may dala siyang maliit na bato na parang mga buto ng kung anong halaman. May hawak din siyang maliit na patalim. Napakunot noo ako at agad na nag-usisa patungkol doon. Napangiti lang si Tia Agnes sa akin habang nakatingin sa naging reaksyon ko. Ito ang tinatawag na mutya ng ulikbangon. Ibabaon ko ito sa balat mo. Ano ka ba naman? Natakot mo pa eh. Para saan po ba yan, Tiyo? Ang mutya ng ulikbangon ay magbibigay sa iyo ng karagdagang lakas at ligsi sa katawan. Kapag may nakabaong ganito sa katawan mo, asahan mong hindi ka basta-basta mamamatay. Totoo po? Paano naman po ninyo nasabi? Napatunayan na po ba ninyo yan, Tiyo? Ay nako, maraming beses na, Monching. Ilang beses nang nalagay sa panganib ang buhay namin pero nakaligtas pa rin kami. Minsan nga, nag-aagaw buhay ako. Nilagyan lang nila ng tubig ang bulak, saka ipinatak sa bibig ko. Aba, napabangon ako kagad at nawala pati yung mga sugat ko sa katawan eh. Aba, nakakamangha naman po, Tiyo Mauro. Talaga? Marami pang bagay dito sa mundo na hindi hayag sa lahat ng tao at hindi lahat ay kailangang ilantad sa kapwa-tao. Kung ibabaon po ninyo sa balat ko yan, sige po, payag po ako. Wala akong pakialam kung masakit man o hindi. Gusto ko rin po niyan. Sige, halika.
Maupo tayo ron malapit sa bintana. Ibabaw natin itong ulik-bangon sa balat mo. Sige po, tiyo. Nang makapwesto na kami kabanong, sinimulan niya ang pagbabaon ng mutya sa balat ko. May mga inihabilin pa sa akin si Tio Mauro na kaagad ko namang isinaisip. Pagkatapos namin gawin ang bagay na yon, naggulat kaming tatlo dahil sa mga pagkatok sa pinto ng bahay namin. Inakala ni na Tio na bibili yun ng pinya, kaya inutusan nila akong pagbuksan yon. Nagulat ako nang may isang batang sugatan ang bumagsak sa tapat ng pintuan. Dahil nawalan ng malay ang bata, pinagtulungan namin siyang ipasok sa loob ng bahay at pahigain sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Sino kaya ang batang ito? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko na biktima siya ng kung anumang uri ng pang-aabuso. May mga sugat oh. Ang mas mabuti pa, hintayin na lang nating magising siya para mausisa. Siya lang ang makakapagkwento kung ano talaga nangyari sa kanya. O nga po, saka iba pa rin kung mula talaga sa kanya yung kwento. Pero teka, hindi maganda ang kutob ko sa batang yan eh. Hindi kaya pakawala siya ng mga aswang? Hindi naman siguro, Monching. Kung pakawala siya ng aswang, bakit may mga sugat siya? Saka kawawang itsura niya eh. Naisip ko rin yung naisip mo, Monching. Pero hindi dapat tayo kaagad humusga. Kinawawa ang bata eh. Hindi bale, malalaman din natin yan kaagad kapag nagising siya. O sige na, mas mabuti siguro kung magluto na muna ako ng lugaw para pagkagising ng bata, magkalaman ng mainit ang tiyan niya. O sige, mas mabuti pa nga siguro. Ako nga medyo gutom na rin eh. Nagpaalam sa amin si Tia Agnes saka tumungo sa kusina. Nung naiwan na kami ni Tio sa sala, pinag-usapan namin ang patungkol sa pagroronda na gagawin namin. Nasa kalagitnaan kami ng pagkukwentuhan nang marinig namin ang pag-ungol ng bata. Naibaling ko ang pansin ko ron at napansin kong napapakuyom siya ng kamay at animoy gusto niyang magpumiglas. Masalimuot siguro yung napagdaanan ng batang ito. Ewan ko nga lang kung saan siya talaga nanggaling. Kahit nga na may pagdududa ako sa kanya, nakakaramdam pa rin po ako ng awa. Sa ganyang kamurang edad niya, nakaranas na siya ng hindi maganda. Oo nga Siguro, kung inatake ng mga aswang ang pamilya niya, siya lang ang nakaligtas. Ay, mabuti na nga lang po't hindi siya pinabayaan ng kanyang gabay. Kung nagkataon, baka pati siya ginawa na rin hapunan ng mga nilalang na yun. Nasaan po ko? Ang mga magulang ko? Ano po nangyari? Oh, gising na siguro siya, Monching. Hindi po, nananaginip lang po siguro. Kanina ko pa po napapansin ang mabilis na paggalaw ng mata niya kahit nakapikit siya. Bata, gising ka na ba? Huwag ka mag-alala, ligtas ka na. Ano ba nangyari sa'yo? Ayan po. Nagsalita lang po siguro siya ng tulog. Ay nako, kawawang bata. Pati sa pagtulog niya ginagambala siya ng hindi magandang karanasan. Natigil na lang kami sa pagkukwentuhan ni Tio Mauro nang makita naming dumilat na mga mata ng bata. Nagsimula siyang umiyak at hinanap ang mga magulang niya. Agad naman namin siyang inalo hanggang sa tuluyan siyang kumalma. Sinabi namin sa kanya na nawalan siya ng malay sa tapat ng pintuan kaya dinala na namin siya sa loob ng bahay namin. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit sugatan ka nang dumating ka dito? Nakita ko rin na pagod ka May mga humahabol ba sa'yo? Ang mga aswang po, sila ang humahabol sa akin. Pinatay nila ang buong pamilya ko. At ako na lang po natira. Sinasabi ko na nga mabuti na lang at dito ka dinala ng iyong mga paa. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka rito, bata.
Ano nga pala ang pangalan mo, ha? Ako po si Aladdin. Kayo po. Teka, may alam po kayo sa mga aswang? Ako naman si Monching. Siya ang Tiyo Mauro ko. At ang tiyahin ko naman ay si Tia Agnes. Oh, Agnes. Nandito ka na pala. Luto na ba yung lugaw mo? Oo naman. Sandali lang at kukuha ko sa kadadalhin dito. Kailangan mapunan ng mainit na pagkain ng tiyan ng bata eh. O sige, mabuti pa nga. Maraming salamat po ha. Siguro kung hindi ako nakarating dito baka pinatay na ako ng mga aswang. Bakit ba pinatay ng mga aswang ang pamilya mo? Dahil po sa kampilan ni Mamay Soping. Gusto po nila makuha yun sa amin eh. Kampilan? Bakit? Gaano ba kahalaga yung kampilan na yun para tugisin nila kayo? Teka. May nabanggit sa atin si Tandang Judiel patungkol sa kampilan, ha? Baka yan na yung hinahanap natin. Alam po niyo yung patungkol sa kampilan? Hindi, baka mga aswang din po kayo ha. Baka kung ano po yung gawin niyo sa akin. Aalis na. Oo, kumalma ka lang. Hindi kami mga aswang, no? Kung hindi po kayo mga aswang, ano po kayo? Bakit po kayo may alam tungkol sa kampilan na hawak na iniingatan ni Lolo Judiel? Lolo mo yung matandang ermitanyo na yon? Opo, pero matagal ko na siyang hindi nakikita eh. At ang kampilan po na iniingatan niya ang gusto makuha ng mga aswang. Kung ganun, totoo ang sinasabi niyang kampilan ng sinaunang babaylang manunugis. Opo, ang may-ari nun ay ang ninuno namin si Mamay Suping. Teka po, saan po ba si Lolo? Kailangan ko masabi sa kanya ang nangyari pagsugod sa amin ng mga aswang eh. Napatitig ako kay Tiyo Mauro. Napansin ko ang kakaibang ekspresyon ni Aladdin, kaya hindi na ako nakasagot sa kanya. Maging ang tiyuhin ko, hindi na rin tumugon sa kanya. Nabasag na lang ang katahimikan sa aming tatlo nang dumating si Tia Agnes. Minabuti na muna namin kumain. Nagpakilala kaming tatlo sa kanya. Nagsimula na rin magkwento si Aladdin patungkol sa naging buhay nila hanggang sa sinalakay sila ng mga aswang. Nagkwento rin siya patungkol sa Lolo Judiel niya. At kahit papano, may nalaman kami patungkol sa matanda. Magmula ngayon, dito ka natitira. Ligtas ka dito at hindi kami papayag na may masamang mangyari sa'yo. Kung sakali man na may sumugod na aswang dito, o protektahan ka namin. Salamat po. Siguro dito ako dinala ng mga pako dahil alam ng Diyos na magiging ligtas ako sa inyo. O sige na, pagkatapos mong kumain, gagamutin natin ang mga sugat mo. May mga maliit na damit pa naman dyan si Monching. Ikaw na munang gumamit nun. May konting ipon na rin naman po ako ron. Hayaan mo, Aladdin, kapag may oras, mamili tayo sa bayan ng mga bagong damit mo. Talaga po, Kuya Monching? Oo, kaya magpalakas ka ha at magpagaling. Sige po. Basta maging mabait ka lang dito ha. Huwag kang lalayo sa bayat sa tindahan. Baka may mga aswang na makakita sa'yo at kung ano pang gawin nila. Teka po, bakit po ba marami kayong alam sa mga aswang na yan? Ano po ba kayo? Hindi ba na kailangan pang malaman pa? Siguro sa susunod, kapag nasaksihan mo na kung ano ang pwede naming gawin sa kanila. Nang matapos kami sa pagkain, minabuti namin na magpahinga na muna si Aladdin. Kaming tatlo naman, pumunta sa tindahan para magsimulang magtinda ng pinya. Naging ganun ang takbo ng aming buhay magmula noon. Minsan, tumutulong na rin si Aladdin sa amin. Kaya hindi na kami ganun kaabala sa trabaho. Makalipas ang ilang linggo, may napansin kami kay Aladdin. Madalas siyang binabangungot tuwing gabi. Naisip namin na baka dahil lang yun sa karanasan niya. Kaya kapag alam namin na sobrang takot niya sa nagiging panaginip niya, ginigising namin siya kaagad. Isang gabi, nagising kami sa ingay sa paligid namin.
Mainit ang pakiramdam ko ah. Malamang may mga kalaban sa paligid. Mga aswang ang mga yan. May mga naririnig rin akong ingay ng ibong tiktik. Ano pong gagawin natin, Tiyo? Tiya? Teka, si Aladdin pala. Baka kung ano ang... Ha? Wala siya rito. Nakabukas din ang bintana. Malamang tinukot siya ng mga aswang. Monching, halika. Baka kung ano pang gawin nila sa bata. Sige po, mukhang nandito pa rin naman sila sa paligid eh. Sigurado maabutan pa natin sila kung sakali. Sasama ako sa inyo. Hindi pwedeng kayo lang ang haharap sa mga aswang na yan. Kung ganon, tayo na. Maging alerto lang kayo. At baka maisa nila tayo. Monching, kung sakaling nagsisimula na ang laban at kung makita mo si Aladdin, ikaw na bahalang sumagip sa kanya ha? Sige po, Tia Agnes. Kung makahanap ako ng pagkakataon at kung makikita ko si Aladdin, lalapitan ko kagad siya para iligtas. Bumaba kaming tatlo sa bahay at saktong lalabas na sana kami, narinig namin ang sigaw ni Aladdin na humihingi ng tulong. Sinipat ko ang paligid hanggang sa may makita akong dalawang mapupulang mga mata sa hindi kalayuan. Sa tulong ng malamlam na liwanag na mula sa sinag ng buwan, naaninag ko ang figura ng isang maitim na nilalang na merong katabing bata. Tiyo, nakita ko na kung saan banda si Aladdin. Hawak siya ng isang aswang. Sige na, puntaan mo sila at iligtas mo yung bata. Kami na ng tiyahin mo ang bahala sa ibang aswang na umaaligid dito. Sige na, Monching. Bago pa sumugod ang mga demonyong ito sa mga taga-nayon, kailangan masukpunan natin sila. Sige, hindi rin natin kasi alam kung si Aladdin ba talaga yung pakay nila eh. Nang makita ko ang ilang aswang na papasugot sa aming tatlo, nagpasya na akong puntahan muna si Aladdin. Napailing na lang ako nang marinig ko ang mga pag-angil at mga sigaw ni Tiyo. Nasa kalagitnaan na ako ng pagtakbo papunta sa bata nang makita kong gumalaw sila. Nabahala ako, kaya mas binilisan ko ang paggalaw ko. Namangha pa ako sa aking sarili nang mapansin kong naging mabilis ang pagtakbo ko at hindi rin ako nakaramdam ng pagkahapo. Pakulam po ninyo ako. Ano po bang kailangan nyo sa akin ha? Ang kampilan ng ninuno nyo, nasan? Ituro mo sa akin kung nasan? Hindi ko po alam kung anong tinutukoy nyo eh. Wala po akong alam dyan. Pakawalan nyo na po ko. Pakulam mo ang batang yan. Wala siyang alam sa sinasabi mo. Bakit ba siyang iniipit mo? Huwag kang makisali rito, binata. Baka ikaw pa ang mapagbalingan ko ng galit. Wala kang kinalaman dito. Bakit? Kaano-ano mo ba ang batang ito? Wala po akong alam sa sinasabi nyo eh. Kung gusto nyo, sa ibang tao, lugar nyo na lang hanapin yung sinasabi nyo kampilan. Pakawalan nyo na po ko. Hindi. Hanggat hindi nyo ibinibigay o itinuturo kung nasaan ang kampilan, hindi ko pakakawalan ng batang ito. Kung hindi ka rin lang naman madadala sa pakiusap, mas maiging daanin natin to sa pakikipaglaban. Ha! Inahamon mo ba ako? Hindi ako maaaring tumanggi dyan. Sige, pagbibigyan kita. Sige, lumapit ka ng gusto sa akin. Aladdin, bilis! Tumakbo ka na pauwi sa bahay. Isara mo na mabuti ang bintana at saka pintuan. Sige po, Kuya Monching. Pakaulam mo ako, aswang ka! Sige, takbo! Ikaw, binata, maghaharap tayo. Kapag napatay na kita, makukuha ko ulit ang bata at wala na lang magiging hadlang sa akin. Hinugot ko ang minasbad ko, Kabanong. Nang makita kong papalapit siya sa akin, walang pag-aalinlangan ko siyang sinalubong. Maliksi ang naging galaw ng aswang, pero nagawa ko ring mailagan ng pag-atake niya. Nasa kalagitnaan na ako ng pag-ilag ng kanyang atake nang bigla niya akong nilundagan. Nagpambuno kami sa isa't isa, pero habang tumatagal, pakiramdam ko'y hinihigop niya ang lakas ko. Gayunpaman, nagpatuloy ako sa pakikipaglaban sa kanya at hindi ko hinayaang matalo niya ako ng agaran. Anong akala mo?
Madali mo ako matatalo. Diyan ka nagkakamali. Isa akong baratungao. At kahit anong gawin ninyo, hindi kayo mananalo laban sa akin. Kung ganon, totoong sinabi ni Tandang Judiel. Baratungaw nga ang pinuno ng mga aswang na nananalasa dito sa lugar namin. Judiel, kilala mo siya? At bakit mo ni siya kilala? Huwag mo sabihin na minsan ka na niyang natalo sa laban. Nagpapatawa ka ba? Isang ermitanyong yon sa hinahanap ko. Ngayon kakilala mo pala siya. Magagamit kita laban sa kanya at para maibigay niya sa akin ang kampilan. Diyan ka nagkakamali. Kahit anong gawin mo, hindi ako magpapagamit sa'yo. Mamamatay muna ako bago pa man mangyari ang bagay na yan. Hindi ako isang diwata ng mga kailingan. Pero kung ganyan lang din ang hiling mo, malagod kong toto pa rin yan. Pagkatapos niyang umangil, mas naging agresibo pa siya. Pinagkakalmot niya ako sa bawat bahagi ng katawan kong madadampian ng kuko niya. Napangiwi na lang ako sa kirot na nararamdaman ko. Pero hindi ako sumuko, Kabanong. Dahil nabitiwan ko ang minasbad ko, sinubukan kong kapain yon. Ngunit hindi ko na yon mahagilap. Ilang beses ko pa siyang tinulak para makalis ako sa ganoong posisyon. At dulot ng aking ginawa, nagawa kong punitin ang damit niya. Ang kwintas na yan. Yan din na ipinakita sa akin ni Tio Mauro. Huwag mong sabihin na ikaw ang pumatay sa anak nila ni Tia. Sinong Mauro? Yung manunugis? Gumanti lang ako sa kanila dahil sa ginawa nila sa ama ko. Ngayon, kapag napatay kita, magiging lamang na ako. Mapatay mo man ako, pero alam kong papatayin ka din nila, Tio. Ikaw na mismo nagukay ng sarili mong libingan dahil sa pagpunta mo rito. Napaangil siya. Sa hindi ko inaasahan, sinakal niya ako saka napatayo siya. Napalingon ako kina Tio, at nang makita kong nakatitig sila sa aking direksyon, napasigaw ako para humingi ng tulong sa kanila. Patakbo naman lumapit sina Tio at Tia sa amin. Bago pa man sila tuluyang makalapit, ibinalibag ako ng aswang at tumama ang katawan ko sa malaking puno. Naaninag ko ang minasbad ko, kaya kahit masakit ang likod ko, sinikap kong makatayo para makuha yon. Nang makita kong sinugod ni na Tio Mauro ang aswang, sinikap ko ang makatayo para makalapit sa kanila. Anong pakay mo sa bata? Bakit gusto niyo siyang kunin? Ang kampilan. Ibigay niyo sa akin ang bagay na yon. Kung ayaw niyong madamay pati ang buong baryong ito. Anong kampilan ang sinasabi mo? Kung alam namin ang patungkol dyan, at kung nasa amin sana ang patalim na tinutukoy mo, di sana, hawak namin yan. Tama ang asawa ko. Kung ako sa'yo, mas mabuti pang Tiyo! Tinan po ninyo ang kwintas niya. Katulad yan ang nakita ninyo. Yan din po yung nakita natin nang pumunta tayo sa suki natin, hindi po ba? Yan nga. Walang yakang aswang ka. Ikaw ang pumatay sa anak namin. Magbabayad ka! Pinagtulungan ni Tia na atakin ang aswang. Dahil masyado pang masakit ang katawan ko, nanood na lang muna ako sa kanila. Hindi rin ako nakaramdam ng kaba para sa kanila. Dahil nakita kong nagagawa nilang sabayan ng liksi ng nilalang. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban nang marinig ko ang pagsigaw ni Aladdin. Nabahala ako, kaya kahit masakit pa ang katawan ko, sinikap kong makatakbo papunta sa aming bahay. Iniwan ko si Tio na patuloy pa rin sa pakikipaglaban sa pinuno ng aswang. Pagkalapit ko sa bahay, nakita kong kinakaladkad ng dalawang aswang si Aladdin. Kuya, papatayin ako ng mga aswang na ito. Pinipilit nila akong ibigay ko raw yung kampilan eh. Pakawalan niyo ang batang yan. Wala sa kanyang kampilan. Ako nagtago nun. At kung gusto niyo makakuha sa akin yun, harapin na muna ninyo ako. Kuya Monching, ano po yung pinagsasabi niyo? Huwag ka magkalala. Ako ang bahala. Makakaya ko sila. Oh, narinig niyo si Kuya Monching.
Pakawalan na ninyo ako at ituturo niya kung nasan niya itinago yung kampilan. Pakawalan muna ninyo siya! Bilisan niyo! Lumakas ang kabog ng puso ko nang makita ko ang alinlangan sa dalawang aswang. Napahawak na ako ng maigpit sa minasbad ko noon. At naisip ko na kung hindi ko sila makukumbinsi, lalabanan ko sila. Ang tanging pinag-alala ko lang, baka kung anong gawin nila kay Aladdin. Magsasalita pa sana ako pero biglang hinampas ng isang aswang ang batok ng bata. Nabuwal si Aladdin at nanghina. Napangisi naman sa akin ng mga aswang na animoy hinihintay ang susunod kong gagawin. Kuya, mag-iingat ka sa kanila. Talunin mo silang dalawa. Sige, hindi ko sila atrasan, Aladdin. Teka, narinig ko pong sigaw ni Tia Agnes Baka kung ano na po nangyayari sa kanila. Ang pinunong aswang pa naman na si Heraldo ang kaharap nila. Sige, tatapusin ko muna ang dalawang ito bago ko balikan si Tia. Hindi ko pwedeng hayaan ang dalawang yan nasaktan ka o dukutin. Kuya, mukhang... Sige, halika kayong dalawa. Kahit masakit pa ang katawan ko, hindi ko kayo aatrasan. Umangil ang dalawang aswang. Alam ko na ang susunod na mangyayari. Kaya inihanda ko ang hawak kong minasbad. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, sabay silang umatake sa akin. Hindi naman ako nagpatinag at kahit medyo limitado ang galaw ko, ginawa ko ang lahat para labanan sila. Nasa kalagitnaan na ako ng pakikipaglaban sa kanila nang biglang may maramdaman akong matigas na bagay na tumama sa batok ko. Napalingon ako roon. Napatiimbagang ako nang makita ang gabrasong sangang tumama sa akin. Tuluyang nagdilim ang aking paningin at nawalan ako ng malay. Paggising ko, Monching, nasaan ang bata? Si Aladdin. Ano nangyari sa'yo? Bakit nakaandusi ka sa lupa? Hindi ko po alam teka, baka nagtagumpay ang aswang na makuha siya. May tumama kasing malaking sanga sa bato ko Nawalan po ako ng malay. Napakawalang hiya ang pinunong Heraldo na yun Malamang, ginamit ang kapangyarihan niya para makontrol ang sanga na tumama sa batok mo. Si Aladdin, kailangan mahanap po natin siya. Sigurado na papatay nila siya. Sinubukan kong putuin yung dalawang aswang kanina pero mukhang hindi sila naniwala. Iligtas natin ang batang yon. Hindi tayo papayag na pati siya madami sa gulong ito. Hindi ko hayaan na gawin din nila kay Aladdin ang ginawa nila sa anak natin, Mauro. Kung ganon, tara, hanapin natin ang kuta nila. Sundan natin sila. Sigurado na hindi pa naman sila gaanong nakakalayo. Kayo po, ano pong nangyari? Nakipaglabang kaming dalawa ng tiya mo sa aswang. Pero nasa kalagitnaan ng laban namin, ginamit na ang kapangyarihan niya. Nagulat na lang kami nang may mga ugat na nakapulupot sa paa at binti namin. Susubukan sana naming umalis sa ganong sitwasyon pero parang nakapako ang buong katawan namin dun Napakawalang iya talaga yung aswang na yon. Siya nga ang aswang na hinahanap ninyo. Nabanggit niya sa akin na gumanti lang siya sa inyo dahil pinatay niyo yung ama niya. Talaga nga napakademonyo niya. Pero hindi. Kung nagawa niyang patayin ang anak namin para makapagiganti, kailangang hindi natin payagan na gawin rin niya yun kay Aladdin. Kapag hindi niya nakuha yung kampilan. Si Tandang Judgel, kailangan makita natin at makausap siya patungkol sa paghahanap ng mga aswang sa kampilan. Kung ganun po, kailangan natin siyang puntahan doon sa bundok na tinitiran niya. Tara na, bago pa tayo mahuli sa pagliligtas kay Aladdin. kahit na masakit ang katawan ko kaabanong at medyo nahihilo pa ako, sumama ako kina Tiyo. Dahil naamoy pa rin namin ang lansa ng hangin, alam namin na magagawa pa naming sundan ng mga aswang. Napaisip ako kung bakit hindi pa rin natatagpuan ng mga aswang ang hinahanap nila, gayong iisang bundok lang din naman ang tirahan nila ni Tandang Judgel. Hindi po kaya may koneksyon din si Tandang Judgel sa mga aswang? Bakit kaya imbis na si Ermitanyo ang atakin nila mga kadugo pa mismo ni Aladdin ang pinapatay nila? Kawawa nga yung batang yun Naipit siya sa gulo na wala naman siya kinalaman. Kaya nga kailangan natin makausap ang matanda. Siya ang magiging susi ng lahat ng ito.
At kung totoo man na siya ang nag-iingat sa kampilan ng sinaunang babaylan na manunugis, makakatulong siya sa atin. Paano po ito? Malayo ang bundok at baka kung abutin tayong 2 araw bago makarating doon kung maglalakad lang tayo. Ano kaya kung hiramin mo na lang muna ulit yung kalabaw at kangga ng kanayo natin? Tulog na sila eh. Pero sige, susubukan ko. Kukunin ko na muna ron at nang may magamit tayo. Ipagbibigay alam ko na lang sa kanya kung sakaling makauwi na tayo. Sige po, para kahit paano mas mabilis ang paglalakbay natin papunta ron. Baka kasi hindi na natin maabutang buhay si Aladdin eh. Umalis si Tio Mauro para kunin ang kalabaw at kangga ng aming kanayon. Naghintay naman kami ni Tia at na makabalik na ang tiyuhin ko, nagpasya na kaming umalis at pumunta sa bundok. Habang naglalakbay, nakiramdam kami sa paligid. Sa kabutihang palad naman, wala kaming napansing mga nilalang na nakasunod o nakaantabay sa aming tatlo. Ng mga sandaling yon, pakiramdam ko'y naging mabilis ang biyahe namin at nakarating kagad kami sa paanan ng bundok. Nandito na tayo. Hanapin na natin ang kuta ng mga aswang. Teka, mas mabuti po siguro kung unahin na muna natin hanapin si Tandang Judiel. Siya lang ang makakasagot sa mga katanungan natin eh. Mamaya, baka magkamali pa tayo ng mga desisyon natin. Kung nasa bandang kanluran ng kuta ng mga aswang, malamang nasa kabilang direksyon yon ang tirahan ng matandang yon. Halika kayo, doon tayo pumunta. Iiwan na lang ba natin ang kangga rito? Baka kung ano pong gawin ng mga aswang kapag nakita nila yung kalabaw. Iwan natin yan, pero itago na lang muna natin. Kapag dala natin yan mas madali nila tayo mapapansin. O sige, pero pananagutan natin yan sa kanayo natin kapag nawala Siguraduhin mo lang, Mauro, na hindi madaling makita ng mga aswang yan. Sige po, balikan na lang po natin yan mamaya. Hanapin na lang po natin si Tandang Judiel. Dahil hindi namin alam kung saan talaga nakatira ang matandang ermitanyo, nagpasya kaming maglakad-lakad na muna. Naging maingat lang kami sa mga galawan namin. At hindi kami gumawa ng ingay hanggang sa may maaninag kaming nilalang na naglalakad. Inisip namin na baka aswang na nagmamatsyag yun sa amin. Kaya inihanda namin ang aming mga sarili. Walang ano-ano, nalaman namin na si Tandang Judiel yun. Kaya agad namin siyang nilapitan. Ano ang ginagawa niyo rito sa ganitong oras? Alam ba ninyo na napakadelikado ng bundok na ito? Aktibo ngayon ang mga aswang. Nandito po kami para ipagbigay alam sa inyong nangyari sa kadugo ninyo. Binatay silang lahat ni Pinunong Eraldo at dinukot niya si Aladdin. Ano? Pinakialaman ng Pinunong Eraldo ang pamilya ka? Napakaulang hiya talaga ng aswang na yan. Kung nung una pa lang, pinatay ko na sana siya. Wala sanang magiging problema ngayon. Hinahanap nga po nila ang kampilan na nabanggit nyo sa amin. Ewan nga lang po kung ano ang gagawin nila ron. Bakit po parang kilala ka nila? May connection po ba kayo sa mga aswang na yon? Ha? Wala. Ano naman ang magiging connection ko sa kanila? Kayo lang po makakasagot niyan, Tandang Judiel. Pero saka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Iligtas na muna natin si Aladdin. Oo nga po, kawawa ang batang yun kung sakali. Napakawalang hiya talaga ng mga aswang na yon. Ang akala nila makukuha pa nila sa akin ang kampilan ni Mamay Suping. Ano pong ibig niyo sabihin, Tandang Judiel? Halika kayo. Sumama na muna kayo sa akin. Alam ko na darating ang araw na hahanapin ninyo ako. Saan po ba tayo pupunta? Sa kuweba ko. Nandoon ang hinahanap nila. Ang kampilan ng ninuno naming babaylan. Pero hindi na yon isang kampilan. Bakit po, tatay? Basta, tara na. Bago pa man may makakitang aswang sa atin dito. Napatango na lang kami kay Tatang Judiel at sumama na sa kanya. Makaraan ng ilang minutong paglalakad, nakarating kami sa tapat ng kuweba niya. Napamangha pa ako dahil kung tutuusin, madali lang namin palang matutuntun yon. Pinapasok niya kami at nang nandun na kami sa loob,
meron siyang kinuha saka ipinakita sa amin. May sulo naman sa loob, kaya kahit papaano'y nakita namin ang naturang mga bagay. Ito ang hinahanap nila. Teka, hindi naman po yung kampilan ah. Oo nga po. Saka isa pa po, Tandang Judiel, malaki ba ang kampilan na yun para makagawa kayo ng 3 patalim, 2 sansibar at 1 punyal? Hindi rin naman. Pero may inihalo ko ritong kakaibang metal na siyang magbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa mga patalim na ito. Ano naman pong metal lang nilagay niyong inihalo ninyo, Tandang Judiel? Hindi na mahalaga ang bagay na yan. Basta gamitin nyo ito para kalabanin ng aswang na si Eraldo. Kailangan mapatay nyo ang baratungaw na yon. Kayo mag-asawa. Kayo ang humawak ng sansibar. Itong punyal naman ay sa'yo ko ito ibibigay, binata. Salamat po, Tandang Judiel. Ingatan ko po ito at gagamitin laban sa mga aswang. Teka po. Ano po ba ang magagawa nitong mga patalim na ito sa mga aswang? Kapag naitarak nyo yan sa puso ng mga aswang, magiging abo sila ng kusa. Yan ang rason kung bakit gustong makuha ni Pinunong Eraldo ang punyal. Gusto niyang itapon yan upang wala nang maging hadlang sa mga kauri nila. Nang maiabot na sa amin ni Tandang Judiel ang patalim, kagad akong nakaramdam ng kakaibang enerhiya na dumaloy sa buo kong katawan. Napatitig ako kay Tandang Judiel. At sa hindi ko inaasahan, nakaramdam ako ng kakaiba sa kanyang mga ngiti. Nakita ko rin kung paano siya napatitig ng makahulugan kina Tia at Tiyo. Kaya nagduda ko sa kanya. Ganun pa man, hindi ko pinahalatang napansin ko ang ginawa niya. Tandang Judiel, hindi po ba kayo sasama sa amin? Ha? Ay, hindi na. Makakaya na ninyo ang mga aswang na yun eh. Pero iba pa rin kung masasamahan nyo kami. Apo naman po ninyo ililigtas natin ha. Kailangan namin ng tulong ninyo. Pero hindi ako makakasama sa inyo eh. Mas mapapahamak lang si Aladdin kapag naroroon ako. Ho? Bakit naman po? Mapapahamak po? Paano naman po mangyayari ang ganun? Pwera na lang kung may ginawa kayo o pinaplanong hindi maganda. Basta. Mas makabubuti sa inyo kung kayo na lang ang pumunta ron. Magiging sagaba lang ako sa pagliligtas nyo sa aking apo. Kung gayon, sige, kami na lang ang pupunta ron. Teka, tama po ba na nasa bandang kanluran ng bundok na ito yung kuta ng mga aswang? Hindi ko alam kung naroon pa rin sila. Pero ramdam ko ang enerhiya ng baratungaw rito. Hala, sige na. Umalis na kayo at baka hindi nyo na maabot ang buhay ang apo ka. Umalis kami sa kuweba ng matandang ermitanyo. Saktong pagkalabas namin, may narinig kaming sigaw ng isang bata na humihingi ng saklolo. Agad kong sinabi kina Tiyo na boses yun ni Aladdin, kaya tinuntun namin ang bahaging kanluran ng bundok. Matatalim ang mga bato roon, kaya nahirapan kaming 3 sa pagbaybay ng makitid na daan. Naging maingat ako sa paglalakad habang nakasunod kina Tiyo at Tia. Ilang sandali pa, may nakita kong liwanag ng sulo sa hindi kalayuan. Itinuro ko yung kina Tiyo Mauro, kaya nagkasundo kaming alamin kung ano ang naroroon. Mukhang yan ay hinahanap natin ha. Sigurado ako na dyan din nila dinala si Aladdin. Oo nga po, Tiyo. Teka, boses yun ni Aladdin ha. Sumisigaw siya at humingi ng tulong. Siya nga yun. Ano kaya ginagawa ng mga aswang sa kanya? Teka, at ano naman kaya ang dahilan ni Tandang Judiel para hindi siya sumama sa atin? Malalaman din natin yan. Sa ngayon, iligtas na muna natin si Aladdin at paghigantihan ng aswang na pumatay sa anak natin. Kaya na. Huwag lang tayo magpapalata kagad. Matalas ang pandaman ng mga yan. Mas maigi kung maging maingat tayo sa mga galawan natin. Kapag nandyan na tayo, unahin nating iligtas si Aladdin.
Saka na tayo makipaglaban sa mga aswang kung alam natin na ligtas na ang bata. Pasusunod po, Tiyo Mauro. Paano kung may haharang sa ating mga aswang? Wala tayong magagawa kung hindi ang labanan sila. Basta, si Aladdin ang prioridad natin. Sige po, Tiyo. Kahit na ano pong mangyari, nasa likod po ninyo ako mag-asawa. Maraming salamat, Monching. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makalapit kami ng husto roon. Doon ka na rin nakumpirma na kuta ng mga aswang ang nakita namin. Narinig din namin ang mga sigaw at iyak ni Aladdin na nagmamakaawang pakawalan siya. Palihim kaming pumasok sa kuta nila at inalam kung ano ang ginagawa ng mga aswang doon. Napailing na lang ako at agad na napaturo sa bandang dulo nang makita kong meron silang pinagsasaluhan. Mukhang kalabaw po yun ah. Ang mga walang iya. Teka, hindi ba't yan ang kalabaw na hinira mo sa kanayo natin, Mauro? Tingnan mo nga na maigi. Nako, yan nga. Napakademonyo nila. Paano na ngayon yan? Anong idadahilan natin? Sigurado magagalit ang kanayo natin dahil sa nangyari. Napakahayop nila. Pati ang kalabaw na walang kinalaman sa nangyari, dinamay pa nila. Tayo na. Sugurin na natin sila at pagbayarin. Sandali. Akala ko po ba si Aladdin ang uunahin natin? Mas importante pa rin po ba si Tiyo? Oo nga, Mauro. Unahin na muna natin yung bata. Kahit kasi balik-balik ta rin ang sitwasyon, hindi na ulit mabubuhay ang hayop na yan eh. Bayaran na lang natin sa kanayo natin yan. Oo, sige. Pasensya na't medyo nadadala ako sa galit ko eh. Tinago ko ng maayos yun eh. Tinago ko ng mabuti para hindi makita tapos yan na makikita natin. O sige, tara na. Hanapin natin kung saan nila kinulong si Aladdin. Habang abala ang mga aswang sa pagkain, umikot kami sa kanilang kuta para hanapin ang batang bihag nila. Habang nasa ganong sitwasyon kami, may narinig akong mga ingay. Napalingon ako at napalunok ng laway nang makitang may iba pang aswang na dumating doon. Naisip kong marami ang mga nilalang na pwede naming makalaban. Kaya kinailangan naming maging maingat at mailigtas kagad si Aladdin. Nang may makita akong kulungan gawa sa kawayan, itinuro ko yung kina Tiyo. Naglakad kami palapit doon at nalaman naming doon nga ay kinulong ang bata. Kuya Monching, nandito kayo? Oo, Aladdin. Ililigtas ka namin. Anong ginawa nila sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Hindi naman po. Pero sabi nila, kung hindi raw ibibigay ni Lolo ang kampilan kay Pinunong Eraldo, papatayin din po nila ako. Napakawalang niya talaga nila. Ang akala siguro nila, makukuha pa nila ang kampilan na iniingatan ni Tandang Judiel. Si Lolo po? Nasaan po siya? Ano po nangyari sa kampilan ng mga ninuno namin? Huwag mo nang asahan ng lolo mo. Nandito kami para iligtas ka. Alam mo, Monching, pakiputol ng tali sa pinto ng kulungan na yan. Sige po, Tiya. Ako na pong bahala. Monching, bilisan mo. Mukhang may paparating dito. Nandiyan na po sila. Mas mabuti po siguro kung magtago muna kayo. Kasama rin po ng mga aswang si Pinunong Eraldo eh. Tama si Aladdin. Magtago na muna tayo. Kailangan hindi nila mahalata ang presensya natin dito. Kahit saan tayo magtago, mapapansin din nila ang ibang samyo ng paligid. Pero sige, kahit pa malaman nilang may ibang tao rito, basta hindi nila malaman ang pagtataguan natin. Hindi pa rin naman mabubulilyaso ang plano natin. Agad kaming nagtago nang marinig namin ang mga yabag na papalapit sa kinaroroonan namin. Saktong nakapagtago na kami nang makita naming lumapit sa kulungan ng 4 na aswang. Nang naroroon na sila, binuksan ng 3 aswang ang kulungan ni Aladdin at pumasok roon si Pinunong Eraldo. Bukas ng gabi, kapag hindi pa nakarating dito ang lolo mo para ibigay sa amin ang kampilan, lilitsuin ka namin at pagpipiestahan. Hindi mangyayari ang iniisip nyo. Pupuntahan ako ni Lolo at ililigtas. Diyan ka nagkakamali. Hindi ka na niya maililigtas. Pagkaapak pa lang na matandang yun dito,
tsak nakukuyugin na siya at magtutulungan ng mga aswang. Pero ang alam ko, babalikan ako ni Lolo kasi mahal niya ako. Kung mahal ka niya, hindi sana niya kayo iiwan. Pinili sana niya kayo kaysa sa pagiging ermitanyo. Hindi ka niya mahal, bata. Hindi ka niya mahal. Hindi po totoo yan. Mahal ako ni Lolo. Kayo po hindi mahal ng magulang ninyo, aswang. Kung alam mo lang kung ano ang ginawa ng lolo mo sa angka namin. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Kung hindi lang sana niya itinuro ang kuta namin sa mga manunugis, hindi sana namatay ang buong angkan ko. Dapat lang naman siguro sa inyo yan Mga masasama kasi kayo. Nananakot at nambibiktima kayo ng mga inosenteng tao. Alam mo, dito lang din sa bundok na ito nakatira ang lolo mo Kaya malamang, alam na niya na hawak kita. Sige, ganito. Iibahin natin ang plano. Papakawalan ka namin at sasabahan ka ng 3 alagad ko para puntahan ang lolo mo. Ikaw na mismo ang kumuha sa kanya ng kampilang yon. Hindi ko gagawin ang sinasabi nyo. Hindi ko kukunin kay Lolo ang kampilan. Alam kong gagamitin lang nyo yun sa kasamaan dahil mga masasama kayo. Kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, papatay ka ng 3 ito at pagpipiesta nila ang laman mo. Sige, nasa iyong desisyon, bata. Napalingon ako kina Tiyo. Napatango siya sa akin at hinintay namin kung ano ang susunod na gagawin ng mga aswang. Napahawak na lang ako sa minasbad ko't punyal nang makitang binuksan ng mga aswang ang kulungan. Inutusan ni Pinunong Eraldo ang 3 niyang kasama na hanapin ang tirahan ni Tandang Jodiel. Kaya kinaladkad nila si Aladin. Agad din bumalik si Pinunong Eraldo sa iba niyang mga kasama. Mukhang kailangan nating sundan ng mga aswang. Pagkakataon na natin to para iligtas ang bata. Sige, mas mainam ang yan ang gawin natin. Mas kaunti ang makakalaban natin sa pagsalba kay Aladin at mas mabilis nating magagawa yan. Payag po ako sa kagustuhan nyo, Tiyo, Tiya. Pero kung dadaan tayo sa bandang harapan, baka po makita tayo ng ibang aswang. Gagapang tayo. Sa paraang yon, hindi nila tayo madaling mapapansin. Medyo mabato naman tsaka may mga damo. Mag-iingat lang po tayo. Pero kung sakali mang may makakita sa atin, kayo na lang po ni Tia ang tumuloy sa pagliligtas kay Aladin. Susubukan ko pong kalabanin ng ibang mga aswang para maantala sila. Sige, Monching. Tayo na, at baka makalayo sila ng sobra sa atin. Mauro, mauna ka ng gumapang. Huwag tayo magpapalata Kahit na masakit ang mga bato, sinikap pa rin naming gumapang para hindi kami madaling makita ng mga aswang. Hindi kami tumigil hanggang sa muli kaming makalabas ng kuta nila. Nang matanong na namin si Aladin na kinakaladkad pa rin ng 3, naging mas maingat kami sa pagsunod sa kanila. Kalaunan, medyo nakalayo na kami sa kanilang kuta, kaya binilisan namin ang paglalakad. Ilang beses pang nagpupumiglas ang bata, ngunit binabantaan siya ng 3 na papatayin. Kahit na nagkukwentuhan kami, sinigurado namin na hindi kami maririnig ng mga nilalang. Kapag nakalapit na tayo sa kanila, hindi tayo magbibigay ng pagkakataon para makatakas pa sila. Kasabay ng pagliligtas kay Aladin, papatay natin sila. Paano naman po yung mga katawan nila? Baka po may ibang alagad si Pinunong Eraldo na makakita nun. Hindi nila makikita yon. Kung totoo man ang sinabi ni Tandang Jodiel patungkol sa mga patalim na hawak natin, pues gagamitin natin ang mga ito para patayin sila dahil magiging abo nga sila. O sige, para makasiguro tayo na hindi talaga sila matatagpuan, tingnan natin kung hindi sila magiging abo. Ano pong plano nyo kina Pinunong Eraldo? Babalikan namin sila ni Agnes. Igaganti namin ang anak namin at nang magkamit din kami ng hustisya. Gusto ko po sanang sumama sa... Wag na, madadamay ka lang. Ang mas mabuting gawin mo, umuwi na kayo ni Aladin. Kung darating man ang susunod na paglubog ng araw at hindi pa kami nakauwi, alam na ninyo kung anong nangyari sa amin. Hindi po. Hindi ko po kayo pababayaan. Tutulungan ko po kayo para maubos ang mga aswang na yun.
Pero baka kung ano na mangyari sa inyo. Hindi ka pa masyadong sanay sa pakikipaglaban sa mga aswang, Monching. Opo, tama po kayo. Pero hindi naman po ibig sabihin nun hindi ko na kaya. Nakaya ko nga po nung una silang lumusob, di ba? Natigil ang pagkukwentuhan namin ng ilang dipa na lang ang layo namin sa mga aswang. Mas naging maingat kami. At nang makalapit na kami sa kanila, sakto ring humarap sila sa amin. Binitiwan nila si Aladdin at umatake sila. Nilabanan namin silang tatlo gamit ang mga patalim na ibinigay sa amin ng ermitanyo. Ilang beses bang sumubok ang mga aswang na sunggaban kami, ngunit nagawa namin silang mailagan. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, inikutan ko ang nilalang saka itinara ko ang punyal sa bandang likod niya na katapat ng kanyang puso. Napalingon na lang ako kay Aladdin nang marinig ko ang boses niya. Ang galing mo talaga, Kuya Monching. Kahit na maliksi ang aswang na nakalaban mo, nagawa mo pa rin siyang maisahan. Ganun talaga, Aladdin. Maswerte nga lang ako at nagawa kong... Ha? Hindi! Tama nga si Tandang Judgel sa sinabi niya. Kuya, ang aswang, naging abo po sila. Oo nga, yan din ang sinabi sa akin ng lolo mo. Magiging abo ang mga aswang na matatamaan sa puso nitong punyal. Saka ng mga sansiban ni Natiyo. Teka, Kuya Monching. Sina Tiyo at Tiya pala. Ayun sila nakikipagpambuno sa mga aswang at nabitiwan nila ang mga patalim nila. Teka, lalapitan ko muna sila tutulungan. Mag-iingat ka, Kuya Monching, ha? O sige na, huwag kang aalis dito magtago ka lang. Sumigaw ka kagad kapag may ibang aswang na lalapit sa'yo. Hindi ko na hinintay pa na makasagot si Aladdin. Nang makita kong inibabawan ng aswang si Tia Agnes, napatakbo ko para lapitan sila. Dinampot ko ang nabitiwan nilang sansibar at walang pagdadalawang isip na tinaga ang batok ng aswang. Nasugatan ko siya, ngunit mababaw lang ang naging sugat niya. Napalingon pa siya sa akin at nang akmang tatayo siya, agad ko siyang sinaksak sa dibdib. Napaungol na lamang ang aswang at makaraan ng ilang sandali, nasunog siya at naging abo. Napanganga pa si Tia at halos hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Ganyan din ang nangyari sa aswang na kinalaban ko. Dapat nga sa kanila yan. Natalo na rin po ninyo yung aswang na nakalaban nyo, Tiyo. Nauna ko kasing tulungan si Tia nang makita kong diyado na siya. Ayos lang. Nakaya ko naman patayin yung aswang Nung una, medyo hirap ako. Pero nang magkaroon ako ng pagkakataon, ginamit ko yung sansibar at itinara ko sa dibdib niya. Mabuti naman at wala kang ganong galos, Mario. Ang akala ko kanina matatalo ka na ng aswang Malabo po mangyari yan, Tia. Mahina naman yung tatlong aswang na yun Siguro po, kung si Pinunong Eraldo mismo, baka talaga mahirapan tayo. Teka, ang Pinunong aswang pala, kailangan balikan natin ang kuta nila. Tatapusin natin ang nasimulan natin ito. Sige, bago tuluyang mag-umaga, kailangan na nagawa na nating mabigyan ng hustisya ang anak natin. Tutulong po ko sa inyo para mas mabilis natin mapuksa ang lahat ng mga aswang doon. Wala akong pakialam sa mga alagad niya. Ang baratungaw lang ang gusto kong mapatay. Magbabayad siya sa naging kasalanan niya. Tayo na. Baka pinasundan pa niya yung tatlong aswang at malaman nila ang nangyari. Monching, mas mabuti siguro kung dalhin mo muna si Aladdin sa kuweba ng lolo niya. Mas ligtas siya doon. Ayoko po. Mas gusto kong sumama sa inyo. Baka kung ano pang gawin ni Lolo sa akin Ha? Anong ibig mo sabihin, Aladdin? Si Lolo, dati siyang mirko ng mga aswang. Isa po siyang manggagamot nila. Pero naging traidor siya kaya kaming pamilya niya ang binalikan. Kung ganon, yung pala ang koneksyon na matandang yun sa mga aswang. Kaya pala gano'n na lang ang galit nila. At umiiwas din siya sa mga nilalang na yon. Ang ipinagtataka ko lang, bakit kaya ganun ang titig niya sa atin bago tayo umalis ng kuweba niya? Baka meron siyang binabalak. Hindi ko po alam kung mabait po siya o masama Isang beses ko lang din po siyang nakasama. Pero may naikwento po dati si tatay sa akin. Si Lolo raw ang naging rason kung bakit po naging mas mahina ang baratungaw at namatay ang iba niyang kalahi. Si Pinunong Eraldo ba, Aladdin? Opo.
Siya na lang po natitirang baratungaw sa lahi nila eh. Nilason din siya ni Lolo kaya limitado ng kapangyarihan niya. Nilason? Paano naman niya nagawa yun, Aladdin? Hindi ko po alam eh. Basta yan po yung kwento sa akin dati ni tatay. Teka, sino bang tatay mo? Baka naman kilala din namin siya. Herman po ang pangalan niya, pero hindi na po siya umuwi sa amin eh. Ang nanay at ang mga tiyahin ko nang naging kasama ko mula nang umalis siya. Napatitig na lang ako kina Tiyo at Tiya. Naalala ko ang lalaking duguan na pumunta sa amin dati at napagtanto ko na katulad din ang sitwasyon niya kay Aladdin. Noong mga panahong yon, nagkasundo kaming bumalik sa kuta ng mga aswang. Dahil ayaw magpaiwan ng bata, isinama namin siya sa kondisyong magtatago siya at huwag magpapahuli sa mga aswang. Nung nasa labas na kami ng kuta ni na Pinunong Iraldo, narinig namin ang boses ni Tandang Judiel. Nasaan na nga po ka? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala na. Malamang sa mga oras na ito, pinagpipiesta na siya ng mga alagad ko. Pupunta ka sana nila sa kuweba mo eh. Pero ngayon nandito ka na. Mabibigo sila. Mga walang hiya. Pati ang apo ko ay dinamay pa din niya. Magbabayad kayo sa akin. Ikaw ang dapat na magbayad sa mga kasalanan mo. Mga kasama, paligiran niyo ang matandang ermitanyong ito. Ay teka, nasaan ang kampilang hinahanap ko? Akin na muna ang apo ko. At ipagkakalog ko sa inyo ang kampilan. Hindi. Mauna ka magbigay ng kampilan sa akin. At paano ko masisiguro na ligtas ka ang apo ka? Akala ko ba'y dinala siya ng 3 alagad pa? Huwag mo ko lokohin, Iraldo. Hindi kita niloloko, tanda. Nang mga sandaling yon, nagpasya kaming iwan na muna sa labas ng kuta si Aladdin. Nang masiguro namin na hindi na siya madaling makita ng mga aswang, muli kaming pumasok sa kuta nila. Saktong pagkapasok namin, nakarinig kami ng mga pag-angil. Napahawak na lang ako sa minasbad at punyal ko nang makitang nakikipaglaban na ang matandang ermitanyo sa mga aswang. Hindi ko rin napigilan ng pagkamangha ko sa kakaibang kakayahan sa pakikipaglaban ni Tandang Judiel. Tulungan natin si Tandang Judiel, kahit pa na hindi natin alam ang totoo niyang pakay sa atin. Sige Mauro, ang kalaban ng ating kalaban ay kaibigan natin. Tara na po, mukhang lugi na si Tandang Judiel eh. Mas marami sila. Kung kailangan madaliin natin ang pagiganti, gawin natin. Hindi natin sila bibigyan ng pagkakataong mabuhay pa. Oo nga po, baka makapagganti pa sila sa atin eh. Unahin na muna natin si Pinunong Iraldo. Kapag napilayan na ang mga aswang na yan, magiging mahina sila at mas madali silang matatalo. Ayun po si Pinunong Iraldo oh. Nakatayo siya sa bandang dulo habang pinapanood ang mga alagad niya at si Tandang Judiel. Tara, pagtulungan natin siya. Mabilis kaming lumapit sa baratungaw, ngunit nang ilang dipa na lang ang layo namin sa kanila, napalingon siya sa amin. Agad niyang inutusan ng iba niyang kasama na salubungin kami at patayin. Nabahala ko noon, pero nang makita kong kampante si Tio Mauro, iwinaglit ko ang pangamba sa isipan ko. Nilabanan namin ang mga aswang na umatake sa amin hanggang sa isa-isa na namin napatumba mga yon. Naibaling ko na lang ang pansin ko kay Pinunong Iraldo nang marinig ko ang angil niya. Doon ko nalaman na nakikipagpambuno sila sa isa't isa ni Tandang Judiel habang nagbabangayan. Hindi mo na makukuha pa ang kampilan kahit na anong gawin ba? At paano mo naman nasisiguro ang bagay na yan? Kapag mapasa akin na ang kampilan, tutunawin ko yon. Hindi ang patalim na yon ang hahadlang sa mga plano ko. Nakakatawa ka, Iraldo. Hindi mo na makukuha ang kampilan dahil winasa ko na yan. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo na lang yon kapag malapit ka ng lagutan ng hininga baratungaw. At kung nakita mo lang sana kung paano ko pinatay ang iba mong kalahi gamit ang kampilan na yon, malulubo ka talaga. Walang yaka, ermitanyo. Nagtiwala kami sa iyo. Pero anong ginawa mo? Tinraidor mo kami. Dapat lang din naman sa inyo yan. Walang karapatan dito sa mundo ang mga kagaya ninyo. Ikaw ang walang karapatang mabuhay, Tandang Judiel.
kayong dalawa ng apo mo! Sa hindi namin inaasahan, mas naging agresibo si Pinunong Eraldo. Kahit na nasa ilalim siya ni Tandang Judiel, nagawa niyang sakali ng ermitanyo, saka ibinalibag. Tumila po ng lolo ni Aladin. At bago pa man makabangon ng aswang, nilapitan na siya ni na Tio Mauro at Tia Agnes. Nilabanan nila yon. Pero nang makita ko na medyo alanganin silang dalawa, nagpasya akong tulungan sila. Nasa ganung kalagayan kami na makarinig ako ng ingay ng mga batong nag-uumpugan. Agad akong napalingon at nakita ko ang ilang bato na nakalutang sa ere. Napasigaw ako at agad na napailag. Uminag din si Natia at napatawa na lang si Pinunong Eraldo dahil doon. Nakalimutan yata ninyo na isa akong baratungaw. Kahit papano, may natitira pa akong kakayahan. Ang magpagalaw ng mga bagay na makikita sa kalikasan. Wala kaming pakialam sa kakayahan mo. Nandito kami para pagbayarin ka sa ginawa mong kasalanan sa amin. Kahit na hindi sapat ang buhay mo, siguro kahit papano mabibigyan namin ng hustisya ang pagkamatay ng anak namin. At ano? Baliwala na lang din ang ginawa niyo sa ama ko? Hindi ko rin kayo mapapatawad. Napaangin si Pinunong Eraldo at agad na umatake sa amin. Dahil dito, mas pinag-igihan namin ang pakikipaglaban hanggang sa magawa namin siyang maibuwal sa lupa. Noong mga panahong yon, napansin kong may mga bato ulit na gumagalaw. Kaya binalaan ko si Tio Mauro. Hindi naman siya natinag at nang magkaroon siya ng pagkakataon, itinarak niya ang kanyang sansibar sa dibdib ng nilalang. Napangisip pa si Pinunong Eraldo at animoy natutuwa pa sa nangyayari. Anong akala mo? Magagawa mo akong patayin dahil lang sa isang sansibar na yan? Hindi! Hindi lang to isang simpleng sansibar, aswang. Malalaman mo rin maya-maya kung ano ang... Anong nangyayari? Sobrang init ng katawan ko. Parang nasusunog ako. Dapat lang talagang masunog ka dahil isa kang demonyo. Ang nababagay sa'yo, maging abo. Pinibiro ko lang kayo. Anong akala nyo sa kagaya ko? Mahina? Ano naman ang ibig sabihin ng sansibar na yan? Ni hindi nga niya naabot ang puso ko eh. Ngayon, ako naman. Agnes, Monching, akin ang patalim ninyo. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatawa nito. Pagkabot namin ng patalim namin, sinubukan pang makapalag ni Pinunong Eraldo. Subalit, bago pa man siya makakawala sa ganoong posisyon, nagawang maitarak ni Tio ang dalawang sansibar at ang punyal sa dibdib ng aswang. Napaungol naman ang Pinunong Aswang at nakita kong umuusok ang katawan ng nilalang. O ano? Ano ngayon na masasabi mo? Para sa kaalaman mo, aswang, ang dalawang sansibar na yan at ang punyal ay mula mismo sa kampilan ng ninuno ni Tandang Judiel. Pagbabayaran yung ginawa nyo ito sa akin, hindi ako papayag na... Ganti namin yan sa mga kasalanan ginawa mo. Ngayon, mas magiging payapa ng kanayunan dahil wala nang aswang na kagaya mo, Pinunong Eraldo. Anong nangyayari? Bakit sobrang... Hindi na naipagpatuloy ni Pinunong Eraldo ang sasabihin niya nang kumapalang usok na mula sa katawan niya. Napatras kaming tatlo at saktong nakailang hakbang na kami, nakita namin kung paanong nasunog ang katawan ng nilalang sa maikling panahon. Naging abo yun. Ilang segundo pa akong napatulala roon at hindi makapaniwala sa nasaksihan ko. Ngayon, wala nang Pinunong Aswang. Mas magiging payapa na ang kanayunan. Makakabalik na rin tayo sa simple at karaniwang buhay natin sa pagtitinda ng pinya. Teka po, si Tandang Judiel po pala. Hindi pa rin po siya nakakabangon hanggang ngayon. Ayun siya. Halika kayo. Lapitan natin siya at alalayan. Tayo na po. Baka kasi kung ano na nangyari sa kanya Sandali. Monching, Agnes. Mauna na kayo ron.
Susunugin ko lang ang mga kubo ng mga aswang dito para masiguro natin na wala na silang babalikan pa. At talaga namang wala na. Patay na ang lahat ng alagad ni Pinunong Heraldo eh. Nang mga panahong yon, nagpasya kami ni Tia na alalayan si Tandang Judiel. Pagkalapit sa amin ni Tio, nakasundo kaming puntahan na si Aladdin sa bahagi kung saan namin siya iniwan. Pagdating namin doon, nakita namin siyang umiiyak. Pero kumalma rin siya nang makita niya kami saka si Tandang Judiel. Itinapon na rin ni Tio ang kwintas na pagmamay-ari ng aswang na baratungaw. Ligtas po kayo. Salamat naman po sa Diyos at hindi niya kayo pinabayaan. Talagang hindi niya kami pababayaan. Isa pa, nagtulong-tulong kami para maubos sa mga aswang na yon. Aladdin, apo ko, patawarin mo ako sa pagkukulang ko sa iyo. Hindi sana kita iniwan at sana pinili ko na lang na mamuhay ng normal kasama kayo. Oh, Aladdin, ang lolo mo, Ayos lang po yun, Lolo. Hindi ko naman po kayo masisisi. E ano na ngayon ang plano ninyo? Gusto ko sana, kung ayos lang sa inyo, iiwan ko ang apo ko. Ayaw ko matulad sa akin ang kapalaran niya. Iiwan na naman po ninyo ako, Lolo. Para rin naman yun sa iyo, apo. Ayaw ko mamundo ka rin kagaya ko. Mahirap ang buhay rito. Hindi mo rin alam kung ano ang magiging kahinatnan mo rito. Ayos lang naman po sa amin kung sa amin po siya titira. Para naman meron kaming bata sa bahay. Ewan ko lang po kung payag siya, Tandang Judiel. Kung payag siya. pumayag ka na, Aladdin. Bibisitahin ka naman ng lolo mo sa amin eh. Hindi po ba, Tandang Judiel? Ay, oo naman. Palagi kitang bibisitahin, Aladdin. Kalaunan, pumayag na rin si Aladdin na sa amin natitira. Kahit papaano, natuwa naman ako dahil nagkaroon ako ng madalas na kakwentuhan. Noon din, ipinaliwanag ni Tandang Judiel ang lahat ng nangyari at mga bagay na gusto naming malaman patungkol sa kanya at pati na rin sa mga aswang. Nalaman ko rin na ganun na lang ang pagtitig niya kina Tio noong pumunta kami sa Yungib dahil nakita niya ang mabagsik na aura ng mag-asawa. Inilahad na rin ni Tia ang totoo nilang pagkatao sa ermitanyo. At nangako naman si Tandang Judiel na tutulong siya sa amin kung kailangan namin. Ano bang oras, pwede kayong bumalik dito sa bundok. Basta ipangako nyo lang sa akin na aalagaan nyo ang apo ko. Pangako po, Tandang Judiel. Aalagaan namin si Aladdin at ituturing namin na parang tunay na naming anak. Maraming salamat talaga, Mauro. Matanda na ako. At kung isasama ko pa siya sa pagka-ermitanyo ko, baka hindi niya kayanin. Sanay siya sa kapatagan at hindi ko alam kung magagawa niyang makapamuhay rito. Huwag po kayo mag-alala. Mamahalin po namin si Aladdin. Total naman, nasa amin na rin siya nakatira. Pangako, mas mamahalin pa namin siya. Salamat. Ang mga patalim pala ninyo. Ingatan nyo yan, ha? Darating ang araw na kakailanganin din ninyo ulit yan. Kung kailan, yan ang hindi natin alam. Lolo, mag-iingat po kayo rito ha. Kung may kailangan po kayo, kung nangungulila kayo sa akin, bisitahin niyo lang po ko kina Tio Mauro ha. Oo naman na po. Dadalaw ako sa iyo. Salamat at kahit matagal tayong nagkawalay, tinanggap mo pa rin ako at binigyan ako ng isa pang pagkakataon. Wala nga naman po, Lo. Kahit pa na ilang dekada pa tayong hindi magkita, ikaw pa rin naman ang lolo ko eh. O siya, medyo matagal pa bago mag-umaga. Mas mabuti siguro kung doon na muna kayo magpahinga sa kuweba ko. Mamaya na kayo bumaba sa bundok na ito. Sige po, pagod din naman na po kasi kami. May pagkain po ba kayo ron, Lo? Oo naman. May mga prutas pa ako ron tsaka may natira pa akong iniho na karne ng baboy rabo ron. Uy, tayo na po. Nagugutom na po kasi ako eh.
Bumalik nga kami sa kuweba ni Tandang Judyel para kumain at magpahinga, Kabanong. Kinabukasan, nagpaalam kaming 4 kay Tandang Judyel at bumaba na kami sa bundok. Pagka-uwi namin sa bahay namin, marami ang mga taong nag-uusisa kung ano ang nangyari. Humingi na rin kami ng pasensya sa kanayon namin at minabuti ni Tiyo na gamitin ang ipon nila para mabayaran yon. Magmula noon, permanente na rin tumira si Aladdin sa amin. Ilang beses ding nakabisita sa bahay namin si Tandang Judyel at nang naging mahina na siya, nagkasundo kaming doon na rin siya sa bahay namin patirahin. Maraming salamat po sa inyo ha. Siguro, kung hindi niyo po ko kinupkop, hindi ko po alam kung saan po ako pupulutin eh. Masaya kami na dito ka sa amin tumira, Aladdin. Mas nagkaroon ng buhay itong bahay. Isa pa, nagkaroon din kami ng katuwang sa pagtitinda ng pinya. At siyempre, nagkaroon din ako ng barkada. Halos magkasama na tayo kahit saan pumunta eh. Teka, ano kaya kung palakihin natin ang negosyo natin? Ano pong ibig niyo sabihin, Tiyo? Ano kaya kung magtayo tayo ng mas malaking tindahan? May kakilala ko sa bayan na may pinaparentahang pwesto eh. Eh kung yan ang mas makabubuti para sa atin, yan ang gawin natin. Total naman, mas marami ang magiging suki natin doon. Kung ano po ang pasan niyo, Tiyo, yun po ang masusunod. Basta ako, tutulong po ako sa inyo kahit na ano pa man na mangyari. Ako din po. Nakahanda po akong tumulong sa inyo, Tiyo, Tiya. Maraming salamat sa inyo. Balang araw, kapag mas lalago na ang negosyo natin, mas magiging malaki rin ang parte ninyo. Basta, Aladdin, mag-aral ka na mabuti ha. Huwag po kayong mag-alala, Tiyo. Hindi ko po sasayangin ang pera ninyo, lalo na po ang tiwala na ibinigay nyo sa akin. Balang araw, makakabawi din po ako sa inyo. Hindi na importante ang bagay na yan. Mas magiging masaya kami kapag nakita ka namin na asinsado na. Basta sa susunod, ilibre mo rin ako ha. Oo ba? Basta ikaw, Kuya Monching. Nagtayo nga sina Tiya at Tiyo ng mas malaking tindahan sa bayan namin, Kabanong. Kagaya ng nauna naming pwesto, nagkaroon din kami ng maraming suki. May mga mayayaman kaming parokyano na napapadalas na ng pagbili sa amin. Kahit papaano, unti-unti na ring umangat ang kabuhayan namin. Minabuti ko ring mag-aral noon kahit hanggang high school lang. Kalaunan, ang mag-asawang tindera ng pinya ay naging isa sa pinakamayaman sa aming bayan. Sa kabutihang palad, hindi na rin kami nakaranas ng pag-atake ng aswang at minabuti naming ilihim ng tuluyan ang patungkol sa totoong pagkatao ni Tiyo Mauro. Mga kabangers, mga kayanggaw, kabaanong po uli. Maraming salamat po sa muling pakikinig sa aming magandang kwento. Kung nagustuhan niyo po ito, huwag niyo pong kalimutang mag-comment at pindutin ang like button ha. At syempre, kung medyo nabitin po kayo sa ating kwento ngayong araw, meron pa tayong isang channel, ang Pamela Clamil Channel. Doon puntahan niyo po at magaganda rin po mga kwento doon. At kung maaari din lang po, mag-subscribe na rin po kayo at pindutin ang notification bell para lagi po tayong nanonotify pag may mga bago po tayo mga kwento doon. At syempre, mag-like at comment na rin po kayo. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!